Isang matinding plot twist na naman ang natuklasan sa tunay na pagkatao ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo dahil ang umano'y magkapatid na sina Alice Guo at Sheila Guo ay hindi pala tunay na magkadugo. Ito ang matinding revelasyon ni Sheila Guo sa pagdinig ng Senado na 16 o 17 years old lamang siya nang dumating siya ng Pilipinas noong 2001. Hindi rin umano totoo na dito siya sa Pilipinas ipinanganak at lalong hindi rin umano niya tunay na ama si Janjong Guo na tinuturing ama ni Alice Guo. Dinala lang raw siya sa Pilipinas nang itinuturing niyang ama para tulungan siya sa negosyo at sinabihan raw siya na ituring na kapatid si Alice Guo. Hindi rin umano niya ina si Wen Yilin na itinuturing na tunay na ina ni Alice Guo. Narito ang full update kung saan inamin ni Sheila Guo na hindi niya tunay na kapatid si Alice Guo. Ikinuwento niya rin sa Senado kung paano sila tumakas sa Pilipinas sakay ng iba't ibang bangka. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Since lumabas si Alice Guo na walang record sa immigration, lumabas din dito si Sheila Guo na walang record sa immigration, baka magkasabay silang lumabas, Madam Chair. Baka pwede tanungin ito kung magkasama ba silang lumabas. At paano sila lumabas? Dahil wala kang record, di ba? Sheila Guo, wala kang record paglabas. So, pwede namin malaman kung paano ka lumabas dito sa bansa? Yes. Pakisagot. Ms. Sheila Guo? Opo. Tatanungin ko yung mga ahensya, yung teorya nila, paano kayo lahat ni Alice Guo nakalabas. Pero tinatanong na rin kayo ngayon, baka pwede niyong simulang sagutin kung paano kayo nakalabas sa Pilipinas. Madam Chair, baka pwede niya tanggalin yung face mask niya. Pakitanggal yung SP face Pro mask Tem. para- Maaari niyo bang tanggalin mask niyo, Ms. Sheila? Para klarong namin ikaw marinig. Briefly lang muna po kasi pagkatapos ng unang sagot nyo, tatanungin muna namin yung mga ahensya. So, yung pinaka-sagot niyo, paano ba kayo nakalabas sa Pilipinas? Pwede mo pakitanggal sila. Mababait naman kami lahat dito. Huwag ka mag-alala. Sige, paano ka lumabas? Sasakay po kami ng boat. Ha? Ano po? Sasakay kami ng boat sa dagat. Boat? Sumakay kayo ng boat sa Saan? dagat. Saan kayo galing? Saan kayo sumakay? Hindi ko alam yung lugar. O dito lang sa Metro Opo. Manila, Luzon? Siguro. O pumunta kayo Mindanao? O doon kayo sumakay? Saan po yung Mindanao? Hindi ko alam. Hindi, galing ka dito Manila. Paano kayo sumakay ng boat? Sumakay muna kayo ng aeroplano o bus bago kayo sumakay ng boat? O Wala po. tell us the details. Dito Anyway, lang. establish naman talaga na hindi kayo dumaan sa immigration. Wala kayong immigration records. Pakishare na lang sa amin paano kayo lumabas. Para makorek namin yung mga sistema na yan. Dito lang po kasi galing kami sa bahay. Tapos Bahay. may sunto sa amin na isang sasakyan. Saan kayo Diretso dinala? Anong klaseng sasakyan? Van. Van. And then, saan nga kayo dinala? Hindi ko alam kung sa yung lugar. Siguro biyahe kami ng ilan oras. Hindi ko Mga ilang masabi. oras? Hindi ko matandaan yung matagal din. Araw kayong umalis, then gabi kayo dumating doon? Or araw Ah, kayong umalis, araw din dumating? Halos tapos ng dinner. Pero umalis kayo ng Manila, araw pa? Gabi. Gabi rin. So, umalis kayo ng gabi, and then dumating kayo doon. Hating gabi. So, isang buong araw kayo bumiyahe? Hindi po. Hindi siya isang buo araw. Pumaka siguro outer dinner, 7:08. Tapos ang lating namin hating gabi na po. So mga 5 hours by van. Tapos anong... Hindi ko sure kung tama pa kasi hindi ko maano sa oras po. Madam Chair, Tapos, just one more follow-up and then before SP Pro Tem. Anong klaseng boat yung sabi niyong boat na sinakyan niyo? Yung maliit na puti. Maliit na puti. SP Pro Tem? sino yung driver na sumundo sa'yo? Hindi ko kilala. Pati plate number ng sasakyan, di mo alam. Hindi po. Ilan kayo ron sa van? Po? Ilan, Ilan daw kayo kayo sa van? Tatlo po. Tatlo. Sino-sino? Kaming tatlo. Sino? Sinong tatlo? Si Alice tsaka si Wesley po. Idat, sabay pala kayo ni Alice, lumayas. Sabay kayo ni Alice, lumayas dito sa Pilipinas. Opo. Oh. At Yun lang. yung pagbiyahe niyo ni na Alice para umalis sa Pilipinas na bumiyahe ko kayo mga 5 oras, dumating ba kayo sa Pangasinan? Hindi po. Alam ko Pangasinan hindi. Hindi Pangasinan ang inabot nyo. Kasi ano siya eh, Manila, tapos lampas pa eh. Hindi ko alam yung lugar. Nagpas kasi pa hindi ako ng kabisado. Pangasinan. May Bataan? Hindi po. Papunta Manila po. Madam Sir, ilang oras kayo sa barko? Yung biyahe yung barko? Diretso kayo Malaysia? From Hindi po. Pilipinas? Saan? May palit. Ha? May palit yung mas malaki pa. Ilang oras kayo nung maliit na barko? Bago kayo lumipat sa malaking barko? Matagal din. Ilang oras Ilang na? oras nga? Siguro hating gabi kaming sakay tapos halos umaga na. Umaga na. Tapos yung malaking barko? Pero hindi pa masyadong kita yung Yung malaking barko ano siya? Pasaheroan, cargo ship, o fishing ship,
or Yate. i-describe mo, Hindi ko alam yate, kung ano, yung luxurious yacht. Ano siya? Yung malaking barko. Parang fishing ship ata, hindi ko alam kasi hindi So, ako marunong. fishing ship, dahil may nakita kayong mga lambat at mga Oh, isda, yung lake na panghuli na fish. may net na panghuli ng fish. Tapos yun na, dumating na kayo ng Malaysia through that boat na Opo. malaki. Malaysia kayo dumating o sasakay pa Indonesia? ulit. May sasakay pa ulit. Ha? May palit pa isang ulit. Palit pa uli ng isang barko. Anong description ng isang barko na Yung pinalit? maliit naman na palang kulay Tapos, blue or green. yun na, diretso na kayo Malaysia. Opo. Miss Sheila at mga kasama, gusto ko lang i-reiterate yung order of questioning natin dito sa ating hearing. Siguradong babalikan namin ang pagtatanong sa inyo, Miss Sheila. Gusto ko lang i-reiterate yung order of questioning pagkatapos ng chair ng subcommittee. In order of arrival, si Sen Sherwin, si Chair Coco, Chair Rafi, Sen Doroy, SP Pro Temp Jinggoy, at Sen Joel. Sorry, Madam Chair, nauna ako ha. Okay, it's okay, Sen I Doroy. jumped the gun. Okay, Sorry, so sorry. babalikan po Madam natin Chair, pwede yung po order bang of i-clarify questioning. And Sen lang? Joel, yes, before we go just back one, to just one the thing chair's that I'd like to question. clarify Yes, Sen Joel. from our resource person. Binanggit Yes, sorry, Sen Joel. Just before you ask your question to the... I'm not gonna ask question. It's Just more before of just to clarify what okay, she said. just before your clarification, follow up lang dun sa tanong ko kanina, Miss Sheila, sabi nyo hindi Pangasinan ang inabot nyo. Sambales kaya? Hindi ko alam eh. Okay. Yung lugar kasi Alright, yung balikan kabisado na- sa buong Pilipinas po. Okay, balikan namin kayo mamaya. Sen Joel? Sheila, kasi kanina binanggit mo, magkakasama kayong tatlo, ni Wesley tsaka ni Alice, Opo. dun sa bahay. Opo. So, magkakasama na kayo na pinuntahan noong van sa bahay. Saan tong bahay na ito? Sa farm po. Sa farm in Tarlac. Tapos, sabay-sabay kayo mula sa Tarlac, mga 5 oras napunta kayo ng Pantalan, tapos sumakay kayo ng maliit na white boat, sabi mo. Yung white boat na yun, mga ilang tao kayong nandun? Estimate lang. Hindi ko masabi. Sa Ilan kayo? laki? Oo. Hindi, Tatlo ilan ang kasi- kasya dun sa boat na yun? Maliit lang sabi mo. Oh, maliit lang po. Kaya nga, ilang tao Siguro lang? kasya 10? 10 o mga ganyan siguro. Hindi ka makakatayo, makalakad-lakad na gano'n kasi maliit lang, Opo, di ba? maliit Tapos lang po. after 5 hours, sumakay na kayo ng malaking boat. Opo. Yung malaking boat na yun, ilan na kasya doon? Malami. 100 na kasya. Marami po. Oo, kasi yun na yung pumunta ng Malaysia. Po. Okay. Salamat, Madam Chair. Salamat, Thank you for the Sen clarification. Joel. So, yes, Chair Coco. Ako, I'm a lawyer. I'm paired with my compañeros. Attorney David is raising his hand. So, if we can recognize him, ano ba, what does he want to raise? Yes, Chair. I was about to recognize Attorney David na nagsasalita dito dahil isa din silang resource person. Correct, Briefly, please, and then Salamat, babalikan po ng Chair Thank you, yung Your order Honor. of questioning. Your Attorney Honor, David. please considering that the resource person is already subjected for inquest before the National Bureau of Investigation, DOJ, in this interest of fairness, Your Honor, because she is waiving her right against self-incrimination, I was discussing this with her earlier, but in fairness, may we at least request for an executive session as to the manner and how she left the country? The Chair will Madam Chair, act on that at the proper time, Attorney David, pag binalikan namin si Ms. Sheila for questioning. Yeah, Well taken yung point at saka yung request. Yes, And may I remind all of us na kapag may abogado tayo dito ng counsel or counsel din ng ibang resource person, actually hindi namin sila pinasasalita. But, of course, you are allowed to speak dahil kayo rin po ay resource Thank you, person Your Honor. Apparently, sa hearing Your na ito. Honor, she So, might the be- Chair will return to this. she might not know excuse me, that- Attorney yes. David. The Chair will return to your request for Ms. Sheila at the proper Last time. word. Apparently, Yes. she might not know that she might be incriminating herself. For the in fairness, Your Honor, at least your executive session. Madam Very Chair. well taken, Attorney David, and the Chair will act on it at the proper time pag binilikan namin si Ms. Sheila para sa mga tanong. Madam Chair. The Chair, very last intervention at this point po, Yes, Sendroy, last kasi time. pagkatapos ni Yeah. Sendroy, babalikan ko po yung order of questioning at uulitin ko yung tanong sa ating mga ahensya, ano ang teorya nyo ngayon, kung paano nakaalis sina Ms. Alice at yung party niya sa Pilipinas. Sendroy, Yeah, Madam very Chair, last po. unless the objection of the lawyer of Sheila Go concerns national security, maybe I will advise this committee to go on with the executive session. But very important kasi yan dahil dyan tayo palaging na lulusutan ng mga kriminal na lumalabas sa ating bansa. Kailangan malaman yan ng lahat ng publicly malalaman yan ng mga kababayan natin. Pero makatulong sila paano natin maiwasan yung ganun bang sistema. I think the case of Ms. Hilago does not
concern national security. Bakit kailangan natin mag-executive decision, Madam Chair? Thank you, Madam Chair. I submit. Salamat kaayo, Sen. Duroy. Pagkatapos tanungin ng chair yung mga ahensya, ano ang kani-kanilang mga teorya kung paano nakatakas sa Pilipinas sina Alice Guo, I will suspend hearing para makapag-discuss tayo, mga senador, kung paano mag-act on the request ni Attorney David. So just to proceed with my line of questioning, ano po. So, tanong muna sa NBI, Director Santiago, ano po ang teorya ng Bureau sa ngayon kung papaano nakaalis sa Pilipinas sina Alice Guo? Sa parte po namin, Your Honor, mukhang malinaw nga na nakalabas siya ng bansa, hindi gumagamit ng ating port. Yung sinasabi niya na nagbiyahe sila ng 4 to 6 hours via bangka para papuntang Malaysia. Ang teorya po namin dyan ay parang sumakay sila ng bangka, speedboat, sa bandang Bonggao, Tawi-Tawi. Yun po, theory lang po namin yun. Wala pa kaming concrete evidence to conclude. Meron po tayong port sa Bonggao municipality ng Tawi-Tawi, pero pag sumakay sila through the ferry boat na monitor natin, yung port talaga natin, it will take them 10 to 12 hours. Pero magkakaroon po ng marka ang kanyang passport. Pero dahil po walang marka ang kanyang passport nang labas niya sa Pilipinas, ay ang theory po namin ay gumamit nga ng backdoor. Nagbiyahe sila ng 4 to 6 hours via bangka, speedboat, from Bonggao to Sabah. Yun po ang pinakamalapit sa Sabah. Opo. Salamat, Director Santiago. Director Casio, sang-ayon ba ang PAOK? Ganyan ba ang teorya nyo na nakatakas sina Alice Guo sa Pilipinas via a backdoor, 4 to 6 hours by bangka mula Bonggao hanggang Sabah? Ganon din ba ang tingin ninyo? Teorya ninyo? In all fairness, Madam Chair, the last report that we had that we were able to validate in relation to a sighting of Mayor Guo was last July 14. And it was in a private resort in the western tip of the Philippines. So Saan pong western tip yon? that would be Zambales, Madam Chair. Zambales, alright. So that was July 14, Madam Chair. But if she left Denpasar for Myanmar, for Malaysia on July 17, arrived in Malaysia on July 18, then there would be a 3-day window period that we in PAO could not possibly account for. Pero backtrack po tayo ng konti. Yung dinescribe po ni Director Santiago ng NBI, sa tingin nyo, ganun ba yung naging ruta ni na Alice Guo patakas sa Pilipinas from Bonggao to Sabah? Madam Chair, we have no evidence either way. So because as stated, our last positive sighting of her was July 14 in Zambales. Salamat, Director Casio. Before I go on to Yusek T for DOJ, Sen. Rafi, briefly please. Okay, kanina pa natin nababanggit yung backdoor kung saan dyan tumatakas yung mga fugitives dito. Sa Coast Guard, identified niyo ba itong mga vulnerable na mga seaports natin na ginagamit usually para makatakas ng bansa? Kasi paulit-ulit natin binabanggit, nakatakas yan to the back door, paulit-ulit. Pero ano yung mga backdoors na yon? Saan yon? So dapat by now, it should have been identified. Meron tayong mga intelligence funds sa immigration, sa Coast Guard, sa PNP. So dapat identified na yun at naghigpit tayo doon sa mga seaports na yun, kung saan may mga illegal activities. But we are not doing it. And the big question is why. Thank you, Madam Chair. Salamat, Chair Rafi. Coast Guard Vice Admiral Punsalan, briefly please, ano-ano yung mga backdoors na iyan na tinatawag natin bago ko balikan ang DOJ? Regards po yung possible routes. Yung sa south po, we have sa Zamboanga nga po and down to Sulu. Ito po yung mga possible routes. Sa kasalukuyan, as known by many, we're in the process of recruiting more people, establishing more posts where we can fully enforce and implement controls. In addition to our basic mandates, in support to the mandates of other agencies like immigration. At makasingit, excuse me. Yes, Di ba lahat ng mga seacraft na umaalis sa Pantalan, ini-inspect dapat yun ng Coast Guard? Am I right? Yes, sir, that's true. So paano nakalusot mo ito? Using backdoors at sakay ng mga pampo, yates, speedboats, etc. Una po muna sa lahat, the majority of the seacraft that we are mandated to inspect are mga passenger vessels because the main mandate po ng Coast Guard is maritime safety, environmental protection, and maritime security. But hindi na-inspect yung mga fishing vessels, yung mga yate? We do as well, sir. Cargo vessels na possible na pwedeng gamitin to sakyan patakas? Yes, sir. But the challenge really, sir, is the porous nature of our coastline. The what? Porous. Okay. Very open kasi yung ating coastline. But nonetheless, it is through the developments that I mentioned that we are
beefing up or building up our capacity to cover as much as we can. Salamat, Madam Vice Chair, Admiral Apunsalan. Sorry, Sen. Joel, briefly please. I don't think the resource person answered the question of Senator Raffy, and I'm also interested in that same question. Saan tong mga lugar na to? Because there are 375 ports of entry and exits in the Philippines. Ang tanong ho is, na-identify na ba itong mga pang backdoor na ito? Ang nabanggit nyo lang po ay yung Zamboanga, Holo, Sulu, Tawi-Tawi. So 4 lang po ba yun? Kasi ho, ang dami nito 375. And to begin with, you look at the Bureau of Immigration's request budget for border control and management, Madam Chair, 5.16 billion. So, I wonder what we are doing here, no? Kasi alam na natin na paulit-ulit na binanggit ni Sen. Raffy kanina, paulit-ulit na po Yung latest, 'di ba, yung si Arnie Teves, Madam Chair, ganun din po yung nangyari, 'di ba? Undetected din po siya, nakaalis din po siya ng bansa. Paulit-ulit na lang So, in this 375 ports of entry and exits, na-identify nyo na ba? Ano yung talagang, talagang notorious yung backdoor na yan. Dagdagan natin dyan, mag-inspect tayo dyan. The Chair would like to recognize the arrival ni Sen. Robin. Shukran sa inyong pagdalo. So, Vice Admiral Punsalan, briefly, dun sa 375 ports, yung lamang bang iilan na in-identify ninyo ang matatawag na backdoor? No, ma'am. No, sir. Actually, kaya nga, sir, I had to describe the nature of our coastline to be porous, na lalo na for small boats, katulad ng nabanggit po kanina. So it can be coming from a beach resort, it can be coming from a coastline far from the regular ports that we have. Salamat, That's Vice unfortunate, Admiral Madam Chair. Punsalan. It means we're not Sen. going to do Joel. anything. We will not be able to address this problem. So that is the answer that we're getting. We're not going to address this problem. This will happen again, over and over again. That's unfortunate and really, really disappointing, Madam Chair. At dahil disappointing, hindi natin iwan sa ganyan lamang. So, babalikan natin ang Coast Guard tungkol dyan. And mukhang kailangan pumasok sa recommendations ng committee report natin, Sen. Joel. Briefly, before I go back to DOJ, Director Casio, and speaking of resorts, saan sa Zambales yung private resort na sinasabi nyo? At anong pangalan ng private resort na binanggit nyo? Yes, Madam Chair. The information we got was Emanpulo in Zambales. Not Amanpulo, but Emanpulo. That's in Kabangan? Zambales? Yes, Mr. Chair. Kabangan? Yes, sir. Yes, Mr. Chair. So that was the last information that we got, Madam Chair. And I may report to the body that together with the Bureau of Immigration, we tried to get access to the said private resort. Unfortunately, it was very difficult for us to get into the resort without compromising the operation. Then, when we did finally get into the resort, together with the Bureau of Immigration and some elements of the military, we received information that we were 1.5 hours too late because apparently the group left by a speedboat in 2 speedboats, Madam Chair. Sinong grupo yan? If our theory is correct, that would have been the group of the dismissed Mayor Bamban together with her 2 siblings. July 14 po iyon. No, ma'am. July 14 was the Last date sighting. that our last sighting, Madam Chair. So, anong petsa nung sinasabi nyong you were 1.5 hours too late para maabutan sina Alice Go? They left on 2 speedboats. I will have to go back to our record, Madam Chair, but now that we have in public, it's not public information that she arrived she was in Denpasar on 17th of July, then arrived in Malaysia around 18th of July. Our theory may have been wrong in the first place because if I am not mistaken, the operation that we conducted, it took us, I'm sorry, Madam Chair, it took us almost a month to be able to firm up the operation together with the Bureau of Immigration and our military counterparts because it was really very difficult for us at that point. The place is secluded. It takes a few hours away from mainland Zambales to go into the island. And it was very, how would I put it? It was very suspicious for us because the island was guarded by 4 members of the Philippine National Police. So, because of that fact, the pictures that our assets were able to take about that particular island, we became all the more suspicious. But unfortunately, again, being the small agency that we are, it took us almost 3 weeks to be able to finalize the operation. And by the time that we arrived, we had no positive sightings of the said subjects, Madam Chair. So, itong 1.5 hours too late kayo para abutin yung grupo ni Alice Go na umalis sa 2 speedboat mula sa Emanpulo sa Kabangan, posibleng ito yung simula ng journey
na dinidescribe din ni Miss Sheila at yung sinusubukan nating buuin na kwento kung paano nakatakas si Mayor Alice That may sa not Pilipinas. be in the affirmative now, ma'am, given what is now publicly known. Because based on the immigration records that our friends from the Bureau of Immigration were able to obtain from their counterparts in Singapore, Indonesia, Singapore, and Malaysia, she left Denpasar 17 of July, arrived in Malaysia 18 of July. So our operation was conducted 3 weeks after July 14 po, Madam Chair. So we may not be talking about the same individuals anymore. But maybe we're talking of Chinese nationals who are still Pogo related. Okay, and speaking of those individuals na sinusubukan yung i-identify within those 3 days na sabi nyo hindi ma-account for ng PAO, who exactly were in Mayor Alice's group in Emanpulo? What we were able to positively identify at that point, Madam Chair, around July 15, was there were indeed Chinese-looking foreign nationals in that particular island, Madam Chair. Then our asset informed us that apparently he had an eyeball sighting of Mayor Guo, but then when made to ask to produce an actual video or a picture of the said dismissed mayor, he failed to submit the same. But because of certain facts that we saw in the island that were suspicious to us, we nevertheless went through in developing the operation. Madam Chair? Yes. Yes, and Rafi, Yeah, Rafi, please. kasi binanggit niya na meron kayong asset na nagsabing possible sighting ni Alice Goo doon sa Emanpulo, right? Okay. So, nung nagkaroon kayo ng ganong sighting from your asset, ba't hindi nyo binantayan, sinurveillance, kinasing yung lugar na yon, and then contact the Philippine Coast Guard at ibato sa kanila na bantayan paligid ng karagatan dyan sa Emanpulo and then dyan sa lugar, sabihan sa PNP, si IDG, para manmanan at na make sure lahat ng mga sasakyan dyan sundan o parahin, whatever. Why didn't you do that, sir? That was done, Mr. Chair. The Armed Forces of the Philippines went around the area. They did several instances of casing in the area. Unfortunately, Eh kung meron kayong casing, ba't nakatakas? Mr. Chair, unfortunately, the subject foreign nationals were staying in one particular secluded area of the resort, Mr. Chair. Then, given that all that we had, Mr. Chair, was a mission order, and the Commissioner would bear with me, all mission orders in relation to immigration, the Bureau of Immigration, are person-specific and location-specific. So when they failed to account for the physical person of Alice Leal Guo or Guo Waping, we would not be able to implement the said mission Yung order. sinasabi niyo po, Director, na foreign-looking nationals, Chinese nationals, Chinese-looking, ano nangyari doon na yung pinisan niyo ng asset niyo? Nakawala ba yun o hanggang ngayon nandun pa rin natutulog doon sa Emanpulo Resort? I would imagine, Mr. Chair, they're still there in Emanpulo because they have made a residence of the private resort. So mali yung asset niyo? Yes, sir. I think the asset was simply wrong because now, as I stated with the Madam Chair, because of what is publicly known now, given that she had her passport stamped July 17th in Indonesia, I can now definitely say that that was not guwaping in that particular location. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, Although if I you may. said there were 3 days unaccounted for. No? Anyway, balikan ko kayo before going back to DOJ, SP Pro Temp. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, kanina sinabi ni Sheila, no? Sheila, pangalan mo? Bumiyahe kayo from Manila around 5 hours tapos sumakay ka ng maliit na barko. Po. Correct? Yung oras hindi ko sure eh. Yeah, approximately mga 5 oras. Siguro po. Alright. Okay, kasi pag pupunta ka sa Zambales, 3 oras lang yun. Hindi ko alam Correct? po. Hindi, sinasabi ko lang. Pero pag pupunta ka sa Pangasinan, aabot ka ng 5 oras. Tama ba? Kung dadaan ka sa Tiplex, yun. Alright. Noong nakarang hearing, mga first, second hearing, tinanong ko kay Alice Goo kung meron siyang relasyon na politiko. Sinabi niya wala. Pero it's already an open book na meron sa Pangasinan, sa mayor doon. Doon sa bayan na yun, sige, banggitin ko na sa Sual, Pangasinan, meron pong daungan doon. Meron daungan doon. I have information, my office has received information na meron daungan doon na pumapasok ang mga Chinese nationals doon. Siguro ito yung mga empleyado ng mga Pogo na dinadala dyan sa Bamban. Now, pwede rin lumayas doon. Pwede rin kumuha kayo ng barko doon, paalis, papunta sa abroad. Yung sinasabi mong maliit na barko. Yun lang po ang aking theory dahil siguro may mga kasabot itong syempre maraming pera yung kapatid mo, mayor yung kapatid mo, tsaka yung baka I'm not sure, I do not have any evidence to corroborate myself, no. Basta ang pagkakalam ko, meron siyang boyfriend doon sa Sual na siguro siya ang umalalay na pwedeng umalalay para makalabas kayo ng bansa. Yun lang po, Madam Chair. Salamat, SP Pro Temp. Last kay Director Casio, bago ko talaga balikan ng DOJ, no, sa inyong teorya. Who exactly were in
Mayor Alice's group dun sa Emanpulo. Kahit sabi niyo na mali yung asset niyo about what happened after. Pero dun sa araw na yun, yung huling sighting niyo na July 14, andun din ba si Miss Sheila ayon sa asset niyo? No. Andun ba si Wesley at andun ba si Seaman? Madam Chair, on July 14, on July 15, the information we received was she went into Guwaping, I mean. She went into Emanpulo on the 14th of July. Only her was mentioned. But then again, if I may be allowed to state, that information may be erroneous at this point, given what is publicly known now po. Alright. Salamat, Director Casio. So finally again, Please lang, Madam Chair. mabilis lamang po, and then Mabilis lang kailangan talaga. kong balikan na ang DOJ. Yes, Madam Chair Chair. Rafi. Kung naging maagap lang sana ang DOJ sa pagproseso ng kaso against Alice Goo at lumabas agad yung warrant of arrest at nakipag-coordinate tayo sa Interpol para malabasan ng red notice, hindi na sana nag-usap dito ngayon. Huli na sana si Alice Goo kasi hindi siya makatapak kahit anong airport because all member countries ng Interpol ay naka-red flag na yan at pag dumaan yan, huli agad. Bakit po mabagal yung pag-usap ng kaso ni Alice Goo sa DOJ? Yusek P, since ang tanong pala ay para din sa DOJ, pakisagutin yung tanong ni Chair Rafi and then tumbukin na rin yung tanong ng Chair sa bawat ahensya. Sang-ayon ba kayo dun sa mga teoryang sinabi so far ng BI, ng PAO, o kung hindi, anong teorya ng DOJ, paano nakatakas si Alice Goo sa Pilipinas? Sige, doon sa tsorya muna ng DOJ, Madam Chair. Ang tsorya namin, yung lumabas na yung balita na nakalabas na ng bansa si Mayor Alice Goo, ay dumaan siya sa backdoor. Ang pinag-uusapan lang namin ay kung himpapawid ba or tumawid agad siya. Mabuti na lang ngayon na nanggaling na mismo kay Ms. Sheila Goo na tumawid agad sila. Base sa impormasyon na nanggaling kay Ms. Sheila Goo, ay mukhang galing sa Luzon. Luzon ang point of exit nila mula sa Pilipinas para makapuntang backdoor. At dahil sa kwento niya na sumakay muna sila ng bangka bago lumipat sa mas malaking boat, no, ay posibleng dumaan sila sa mga private port. Dahil ang mga bangka naman, hindi naman yan tulad ng mga mas malaking boat, no, na kailangan sa mga official port dumaan. Minsan nga pwede nga sa tabing dagat lang, doon manggaling ang mga bangka. Doon sa tanong ni Senator Villanueva, ang pangkaraniwan na ruta doon sa backdoor ay Zamba Sulta at Palawan. Yun ang mga ulat sa amin galing sa mga Pilipinong nasasalba natin sa ibang bansa na trafficking victim, at sa mga ulat nila ay kung nag-backdoor man sila, doon sila dumadaan. Pero lumalabas dito na maaari din talagang dumaan sa Luzon, lalo na kung may resources ang taong gusto makalabas. So hindi lang southern backdoors pinag-uusapan natin, northern backdoors or front doors din ang posibilidad. And before I continue with Yusek P, dun sa isang binanggit ni Director Casio, matanong ko do sa NBI, may ka-look-alike ba si Alice? Kasi may mga impormasyon din na tanong, may doppelganger ba si Alice Goo? Director Santiago. Madam Chair, sorry, hindi pa sinasagot ni Yes, Yusek babalikan po Felix. natin ng DOJ, Bakit Chair mabagal Rafi. yung usapan? Yes, babalikan po natin yung tanong na yun. But just quickly, Director Santiago, may look-alikes ba si Mayor Alice? Kaya yung nabitin dun sa tanong ni Director Casio na nakita pero mali pala and then may 3 araw na unaccounted for. May doppelganger o look-alikes ba si Mayor Alice Goo? Yung sa look-alike, ma'am, hindi imposible. Maaaring may ka-look-alike siya. Alright, salamat Director Santiago. Yusek T, yung bahaging tanong din galing kay Chair Rafi. Opo, bakit mabagal yung pagkilos ng NBI dito, Salamat, ng Chair Rafi. DOJ dito? Salamat, Madam Chair. Salamat, Chair Rafi, sa tanong niyo. Gusto po namin talagang as much as possible mapabilis ang kaso. Kaya lang una-una yung kaso na to, hindi lang naman si Mayor Goo ang respondent dito. Madaming mga respondent dito. At bukod doon, yung mga abogado ni Mayor Goo, madami silang in-employ na dilatory tactics. Tuwing schedule kami ng preliminary investigation, hindi magpapakita, hihingi na extension. At ang huling ginawa nila, nagsalang sila ng motion to admit kung saan, bago magsalang ng motion to admit, ay sinabi na ng mga fiscal na namumuno sa prosecution panel na tapos na ang kaso, no, submitted for resolution na. Pero ang nangyari doon sa pinakahuling hearing, dumating ang mga abogado ni Mayor Goo at nagsalang ng motion to admit with counter affidavit. At ito na yung alam nating counter affidavit na mukhang peke, no? Mukhang may problema doon sa counter affidavit na yun. So lumalabas, Your Honor, no, hindi natin matatanggi, may dilatory tactics talaga na ginamit ang mga abogado ni Mayor Goo upang mapatagal ang kaso sa amin. At kami naman, kailangan kami balanse, kailangan galangin din namin ang mga karapatan ng mga tao na dumadaan sa preliminary investigation sa amin. Hindi namin basta-basta pwedeng ibraso ang kaso na to. Pero alam po namin na kung kakayanin, sana mas mabilis, at nakausap din naman namin yung mga prosecution panel na sana kung kakayanin nila, as long as pasok sa procedures natin, ay sana mapabilis nila ang pagdesisyon ng kaso. And so Yusek T, so ano na yung mas firm na teorya nyo sa paano nakatakas sa Pilipinas sina Alice Goo? So, nabinig naman natin kay Ms. Sheila Goo na mukhang mukhang nagbiyahe sila palabas ng Pilipinas na tawid dagat at dumaan sila at mula sa isang punto sa Luzon. At sang-ayon naman to sa mga iba-ibang tsorya dito, galing kay Director Casio, sabi niya sa Zambales, sabi ni Senator Jinggoy, maaaring galing sa Pangasinan.
So maaaring galing sa Luzon ang paglabas ni Mayor Guo, lumipat sa mas malaking boat at mula noon pumunta na sa Malaysia. Matanong ang Coast Guard, ano po? Since lumalabas yung iba't ibang teorya ng mga ahensya, mas marami ay nag-aakala na tumakas sina Alice Guo by boat. Ganon din po ba yung nabubuo ninyong teorya sa ngayon? And if so, meron na po ba kayong nakukuhang manifest nung vessel na sinakyan nila para makatakas sa Pilipinas? Ang information po na alam po namin, Madam Chair, Your Honors, ay what we have just been hearing, particularly by air. Pero apparently, with the new manifestation, it may not be so anymore. So, instructions have just been given now to our units to dig deeper into this and for us to be able to determine veracity and to be able to determine what the gaps were vis-a-vis the capabilities that our units have. Mas specific po ba yung instructions ninyo sa mga units nyo? Halimbawa, may priority sa Zambales, may priority sa Pangasinan, at yung ilan pang mga lugar na binanggit ng iba't ibang ahensya na maaring dun siya nag-jump off palabas? Opo, ma'am. In fact, particularly the district commander sa Coast Guard District Northwestern Luzon in La Union, which covers the northern area, and the Coast Guard District Southwestern Mindanao, which covers the Mindanao area. Yan po yung mga whom we advised just now as the discussions went on, ma'am. Madam Chair. Salamat sa pagsubaybay, Vice Admiral Just a Gonzalo. short Yes, manifestation briefly, to the Senator chairman. Roy, bago tayo dumako sa Yes, PNP. Before I leave, Madam Chair, I may request the chairman at chairwoman of this committee, Madam Chair, na next hearing, can we invite the Philippine Navy, invite them also, the team of the Philippine Navy that comprise the Joint Border Control ng Pilipinas at Malaysia. Kasi sila, yung mga tao na yan, very familiar sila sa lahat na nagkukross sa borderline natin ng Pilipinas at Malaysia dahil sila nagsisisita doon. Chine-check nila yan. So baka pwede yung border control na team leader mismo ng Navy at saka yung ating immigration, di ba may tao kayo doon na sa border control ng South? Yes, Your Honor. We have an office in Bungao, Tawi-Tawi, Sama natin, Madam Chair. and Balabac in Palawan. Thank you, Madam Chair. Yun lang, Chair. Madam Chair. Thank you. Salamat kaayo, Madam Chair, Senator Roy. pwede- So we will invite the Philippine Navy Joint Border Control at yung BI sa Bongao at saka Balabac. Yes, briefly, Sen Joel, before we go back Hingi to lang din po ako PNP. gaya nung binanggit ni Sen Bato ng kasi kanina pa natin pinag-uusapan yung theories, Madam Chair. And I appreciate the questions raised by our colleagues because we wanted to make sure that our system works. We wanted to make sure that there are the mechanisms are in place. And so when you ask questions, for example, when you ask questions sa DOJ, ano yung theory nyo? Ang nakuha nating sagot ay kung ano yung binanggit kanina ni Sheila. Pagka tinanong po natin yung mga ahensya kung ano yung theory nila sa nangyari, we wanted to find out how they process information. Mula po dun sa gathering of information, how do they develop their theories, etc. Paano natin mai-improve? Para ho, sa susunod, hindi na mangyari ito. So, baka po pwede, Madam Chair, we can ask these agencies, ano ba yung process nila? And if there's anything we can improve, what are the loopholes that we are looking at na po pwede nating pagtuunan ng pansin sa budget deliberation. Papakita na naman natin itong mga saksakan ng daming intelligence funds, itong border control management funds, etc. We wanted to make sure na these are being used properly. So I hope we can ask the departments, agencies, how they develop this, ano yung mga loopholes, ano yung mga pwede natin gawin, may kulang ba? Dun sa binabanggit kanina na porous ang lugar natin eh. So na-identify natin yung mga mabibigat at talagang notorious areas in the country, then we'll be able to improve our services, will be more efficient. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, pwede Thank kasi. you, Sen Joel. So, dun sa isasubmit na report ng bawat ahensya, pakisama na yung sinasabi ni Sen Joel. Ano yung dinadaanan yung work process para mabuo yung ganyang mga teorya or paliwanag sa kung paano nangyari ang mga bagay-bagay. Madam So, Chair. before I go to the PNP, Sen Rafi, Chair Okay, Rafi. gusto ko lang follow up dun sa sinabi ni Senator Villanueva, may loophole sa ating mga sistema sa gobyerno, kaya nakalusot at nagkakaroon tayo ganito sa problema. Medyo linis lang ko ng konti. One of the reasons why we're here really is to find out bakit marami mga Chinese nationals agad-agad naging Filipino citizen at siyempre na-establish natin yan. Ang tanong ko ngayon, every single year, sorry Madam Chair, medyo linis lang ko konti, nakakahuli ang immigration ng mga Chinese national gumagamit ng passport na obtained fraudulently. Anong ginagawa niyo doon? At bakit wala pa rin nakukulong ng mga taga-PSA, mga taga-local civil register na kung saan doon nagkumpisa lahat? Bakit? Kasi kung hindi, kahit mag-hearing tayo ng ganito every week or every month, tuloy-tuloy pa rin yung operation ng mga sindikato. We have to put a stop right here, right now. Why? What happened to those Chinese nationals na nahuli? Paano prinosis yun? Bakit hindi pinasa sa NBI? Para yung NBI imbestigahan at kalawitin yung mga taga-PSA na yan at yung mga taga-local civil register na yan na sangkot sa sindikato. Commissioner Tansinko, briefly please. Thank you, Your Honor. The
individuals, the foreign nationals who are using fraudulently acquired Philippine passports. And on March 6, 2024, we have submitted the list and the background of these cases to the Blue Ribbon Committee. And we likewise submitted this as early as November 28, 2023, as well as to the National Bureau of Investigation on November 21, 2023. I'm sorry, sir. Let me interrupt. Hindi mo ata naintindihan yung tanong ko. Pero I'm giving credit to the immigration at palagi kayo nakaka-intercept ng mga Chinese nationals gumagamit ng fraudulently obtained Philippine passport. Ang tanong ko, ano nangyari po sa mga kasong iyon? Alam ko po nakapag-submit kayo sa Senate, sa Blue Ribbon, sa NBI. Ano nangyari sa mga Chinese nationals na yon? At yung po ba ay na-process sila at na-imbestigahan kung bakit sila nagkaroon ng passport at sino yung mga in cahoots with them? Those kind of things. As far as, Kasi sir, as far as 2000, year 2000, nakakahuli na kayo in fairness to your credits immigration. From 2000, Madam Chair, up to the present, every single year, nakakahuli kayo, nakaka-intercept kayo. Anong ginagawa dito sa mga nahuli nyo? Na-imbestigahan nyo na ba yun para malaman kung sino makasabat nila sa PSA, sa Civil Register's Office, Local Civil Register's Office? Yun po yung ibig sabihin. Commissioner, dahil sinabi na rin naman ni Chair Rafi na ibang paksa ito, please answer briefly and then submit comprehensively in writing para makadako na po tayo sa pagtatanong sa PNP. Yes, Your Honor. Itong mga tao na ito ngayon ay nasa Bikutan, sa holding area natin. We have already issued the deportation orders against them, but we defer the deportation pending the result of the investigations by the NBI, the Senate, and the Department of Foreign Pero sir, wala ho ba kayo na-identify man lang nakasabat nila sa PSA or sa Local Civil Register kung saan nanggaling yung pag-issue ng Philippine birth certificate nila? Kasi every year, di ba, since 2000, every year nakahuli, nakaharang immigration. So 24 years na. Wala pa rin na nakakasuhan o nakukonvict na taga-PSA, taga-Local Civil Register na doon nanggagaling yung lahat ng kabalastugan pinag-usapan natin ngayon. Commissioner, please Yes, ma'am. wrap up your brief answer to this question and submit the comprehensive answer in writing. And then, babalik po kami sa PNP. Pero, Madam Chair, We'll do, I'm Your really interested, Madam Chair, kasi this is the reason why we're all here. Kasi kung di natin pag-usapan talaga ito, every year or every month, dito ulit tayo at pag-usapan ulit natin, may nakalusot na naman ng high-profile personality. Paano yung mga low-profile? Paano yung mga sindikato na sa PSA, na sa Local Civil Register na tuloy-tuloy pa rin ang pag-produce ng mga birth certificate, Philippine birth certificate. It has to stop. And by that, dapat by now, na pinpoint na natin kung sino yung makasabat na yon o yung mga kung saan nakakuha ng Philippine birth certificate ang mga ito, mga GOO siblings. Bakit hindi pa natin nakakalawit yun? The Chair shares the concern of Chair Rafi. Gusto ko lang balikan pagkatapos ng mga tanong ng Chair, yung order ng questioning, Sen. Sherwin, Chair Rafi, SP Pro Tem Jinggoy, Sen. Joel, and to focus dun sa paksa natin ng ating pagdinig, which is yung pagtakas ni na Alice Guo sa Pilipinas sa kabila ng maraming prosesong sinasagawa ng mga ahensya. So please, Commissioner, one last brief answer to this question, and you are requested to submit in writing the comprehensive answers to this question, and then babalikan na po natin ng PNP. Thank you, Your Honor. We will submit the comprehensive report. As a short answer, Your Honor, these foreign nationals, wala po silang alam kung sino nagproseso ng papel nila. So, in effect, may nagpro-process na sindikato for them. Salamat, Commissioner. So, yung sindikato, malamang may posibleng at dapat itanong kung may presensya din sa loob mismo ng bureau ninyo bukod sa Local Civil Register. So, the committee will await for Chair Rafi and all the members yung comprehensive answer ninyo. And in any case, the Committee on Women, hindi po itong Subcommittee on Justice and Human Rights, the Committee on Women will continue its hearings, which may be a better venue para mapatuloy namin itanong itong mga tanong tungkol dito sa PSA at saka LCRs. So, madako naman kay Police Brigadier General Salvador. Sir, ano po yung teorya, yung nabuong kwento na ng PNP kung paano nakatakas sina Alice Guo sa Pilipinas? And you might also want to address a disturbing point mentioned by, I believe it was PAOK, na may 4 na PNP na nagbabantay doon sa Emanpulo resort doon po sa Kabanggan. But your theory first, General. Madam Chair, I stand corrected. SP Emanpulo is Pro Tem. not in Kabanggan, it's in San Antonio, Zambales. All right, so we correct the record. San Antonio ang location ng Emanpulo. General Salvador. Mr. Chair, Your Honors, on the first question, Your Honors, on the aspect of theoretical reports, as of this time, we do not have official. As we believe on this perspective, we somehow do not subscribe to these theories as it requires validation of the briefing reports at all of the subject persons. But somehow, given the circumstances, Your Honor, without your geographical setup, I would like to assert with respect to the point of the Coast Guard
and given our experiences, yun pong talagang the common theory that we use as the backdoor. On the perspective siguro po in aid of legislation, I believe yung mga private resorts po can also be somehow later on subjected to inspection, and all those water vessels or watercraft can be subjected to registration. Because sa aming pong karanasan, I was once assigned in Mindanao, talagang napaka-simple at napakadali lang po. You can just, hire even a small vessel, go to private resorts, or not even private resorts, just a certain coastline will do. So yun po, Your Honor, I believe that somehow will provide insights about this hearing. And on the second question, Your Honor, we will have to get report from the PAOK for us to be able to investigate this, Your Honor. Thank you, Your Honor. Thank you, General Salvador. Please do, dun sa second point. Pero dun sa una, I would be surprised po kung wala kayong mas matibay na teorya na by this time, dahil kayo po yung unang ahensya ng gobyerno, August 14 pa lamang, sabi ninyo, na nakakuha ng information na ito at kaagad-agad, kinabukasan, ipinasa nyo na po sa BI. So, you mentioned private resorts at saka water vessels. Ibig po bang sabihin, sa binubuo ninyong teorya, mainit ang mata nyo, halimbawa dun sa Emanpulo? And what about yung vessel na sinabi ni Ms. Sheila, sinakyan nila? Meron na ba kayong nasisimulang i-identify na particular water vessels? Those are subject of investigation, Your Honor, kasi alam po naman natin pag privado, very restrictive yung normally mga official mandate ng gobyerno. It requires substantial evidence or even a probable cause for us to be able to secure warrants, for us to be able to search these premises. No? That's why when we talk about private resorts or private vessels, talagang medyo mahirap po. And as going back doon po sa sinasabing theories, we prepare kasi po yung tinatawag nating validated reports. If it will remain as information report, this will bear no weight when we talk about getting some theories, Your Honor. Madam Chair, if I Yes, Sen. Joel. just follow up on what our resource person, General Salvador, is saying, because when you talk about areas that you are looking at, for example, in this case, diba, wag na tayong lumayo, sa binanggit sa atin ni Miss Sheila Go, galing sila sa farm So, yung farm, hindi pa po ba yun enough, we don't have enough reason para bantayan yung farm? Hindi pa ba enough na alam natin na pinaghahanap itong si Alice Go, meron tayong nagbabantay dun sa farm? Na lahat ng tao yata sa Pilipinas, alam na yung word na sa farm ako lumaki. So, hindi pa ba natin babantayan yun? So, doon lang, Madam Chair, medyo I'm alarmed because I feel sorry, and it's really hard, no, to as our Coast Guard were saying, we have 7,000 plus islands na hindi mo naman talaga mababantayan, no? Very porous, etc. But there are cases na, 'di ba, alam na natin yung Tawi-Tawi, yung Sulu, yung Zamboanga, alam na natin yan, matagal na yan. For decades, binabantayan na talaga yan. But itong case na po na ito, no, nung binabanggit po kasi ni Ms. Sheila Go, Madam Chair, na galing sila sa farm, magkakasama silang tatlo, umalis sila ng van ng gabi, umalis sila patungong Pantalan, and wala talagang nakabantay. Hindi pa ba casing yun, yung lugar na yun? I'm not good in this, this is not my expertise, but I'm just a bit alarmed and concerned na these are things na, I'm sorry to say, but common sense, Madam Chair, na ito yung farm Hindi ba babantayan talaga natin yun? Aalamin natin kung ano yung mga nangyayari po doon. So, yun lang siguro, General Salvador, yung binabanggit namin kanina, how you process your information, we all agree with you na information should be validated. It has to be validated. Otherwise, it's just a mere chismis o kwentong kung kani-kanino, no? Magiging valid lang yan, magiging important lang yung information na yan if it's validated. So, that's why the committee is asking, let's find out how do you validate, how do you gather information? Kasi yun yung importante sa amin as legislators. We wanted to find out how we could be of help, if there's anything we can do insofar as legislation is concerned. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, if I may. Salamat, Sen. Joel. Yes, SP Pro Temp. Thank you, Madam Chair. I agree with the observation made by our colleague here, Senator Joel. Kasi nung first hearing, first or second hearing, inamin naman ni Alice Go na nakatira siya sa farm. Farm, din siya lumaki sa farm. Alright? At ang sabi ngayon ni Sheila, galing sila sa farm, papunta rin sa Pantalan. Bakit in the first place, kung talagang gusto nyong hanapin si Alice Go, I'm asking this to the police, sa PNP, bakit hindi nyo kinasing? Bakit hindi na ninyo pinuntahan sa farm? Kung ano man yung farm na yun, bakit hindi nyo kagad pinuntahan? Baka sakaling nandun si Alice Go. General Salvador?
Actually po, yung siguro statement ni Madam na galing sila sa farm or bahay, we cannot really be sure kung talagang Assuming hindi siya, assuming wala tayong tiwala doon sa sinabi niya galing sila sa farm, di dapat right there and then, nung sinabi ni Alice Go, na pinaghanap na natin si Alice Go, dapat kinasing nyo na yung farm na sinasabi ni kung saan sila nakatira, di ba? Actually, Your Honor, since July 12, after the USAA requested us for police assistance, in fact, there were around 8 places where our station's personnel accompanied the USAA agents to enforce the arrest order. And it so happened only one was taken into custody, si Nancy Gamo. So yun po. After that, Your Honor, our directives is consistently to monitor them. When we talk about monitoring, of course, it is, we can always say that it is not a 24 hours because we are only responding to the arrest order given by the Senate, and it is the USAA has all the circumstances of mandate, and we are just extending police assistance. But nonetheless, Your Honor, given that monitoring, it is true that we have not monitored when we talk about how they left. We only gather reports based on intelligence on other agencies, Your Honor, just for us to be able to get this breakthrough in having this information on the arrest of the two respondents, Your Honor. Just to clarify, Madam Chair, so nag-casing po kayo dun sa farm? When we talk about monitoring, Your Honor, it is more on plain part of the patrol operations, Your Honor. Patrol operations. Yes. So nobody's actually looking the possibility that they are there. Yes, Your Honor. More on- So, I wanted to make that clarification kasi parang binabanggit niyo ho kanina whether you believe or not yung statements made by Miss Sheila Go. So right now, do you have any doubts na hindi sila galing sa farm? I believe hindi sila galing sa farm, Your Honor. Okay, thank you. Salamat, SP Pro Temp. Follow up I'm lang. sorry, you... Follow up lang. Yeah, follow-up question. Thank But just before the SP Pro Temp's follow-up question, tama po yung sinabi nila, July, at sinabi din ni General Salvador, July 11 pa lang, may warrant na po mula dito sa Senado. And sa kabila nung salamat sa mga tulong ng PNP sa OSAA na talagang hindi tumigil i-assert yung kapangyarihan ng Senado, isa lamang ang naaresto, and until now, wala pa pong maayos na paliwanag. Teorya, no? Mula conclusive na explanation paano siya nakaalis. So, SP Pro Temp, and then dadako na ako kay Miss Sheila. Thank you, Madam Chair. Sheila, di ba sabi mo, 3 kayo umalis, sumakay ng bangka, maliit na bangka, tapos malaking barko. Po. Tapos nakarating na kayo sa Malaysia. Po. Tama? O ngayon, natanong ko, nasaan ang kapatid mo? Hindi ko po alam. Di ba sabay-sabay kayo nandun? Opo. Tanggalin mo nga yung mask mo. Ayan. Oh, bakit hindi mo alam? 3 kayong naglanding sa Malaysia. Ba't di mo alam kung hiwalay nasaan kasi yung kapatid mo? kami. Ha? Yung huli, hiwalay kami. Yung? Last, sa Indonesia, hiwalay na po kami. Si Indonesia naghiwalay kayo? Opo. Kailan kayo naghiwalay? 19 o 20? Ng August? Opo. So dumating kayo sa Indonesia kailan? 18 ata. 18. August. August 18. Tapos, pumunta kayo sa Thailand? Sa Indonesia, 18. Dumating kami. Oo. Kailan kayo naghiwalay? 19 o 20. 20 yata. Saan siya Ikutin nagpunta? ko na po. Saan siya nagpunta? Wala siya sinabi. Oh, wala siya sinabi. Wala po. Basta-basta lang umalis? Sabi lang siya sa akin, hiwalay lang muna ate. Tapos tanong ko siya saan siya punta. Sabi niya sa akin, wag daw ako alamin. Huwag daw alamin. Opo. Sino kasama niya? Yung kapatid mo lalaki? Opo. Ano pangalan ko? Wesley. Opo. Magkasama yung dalawa? Iwalay din po. Ay, walay. Iwalay kayo 3. Opo. Ay, ikaw? Saan ka na punta? Malak kami punta, balik sa Singapore sana. Babalik sana kay Singapore. Kaso mo na outload, nahuli ka na, ganun. Opo. Ha? So, hindi mo alam kung nasa na yung Hindi ko po kapatid talaga mo? alam. Okay, hindi. Ano telephone number niya? Hindi ko, nagtatawagan kayo. Wala, hindi kayo gumagamit ng Wala cellphone? kami SIM. Ha? Wala kami SIM card. Hindi kayo nagtatawagan. So, nung sinabi niyo, maghiwalay na tayo ate, wala ka ng contact. Wala po. Pati rin sa kapatid mo si Wesley. Si Wesley, hindi ko alam sa kanila. Sa akin, wala po. Kahit si Wesley, hindi mo na nakakausap. Hindi. Simula yung huli hanggang ngayon, hindi pa kami nakausap. Simula nung nahuli ka. Opo. Sigurado ka, hindi mo alam kung nasa yung kapatid mo si Sure. Alice. Ha? Sure ako. Hindi ko po alam. Ha? Hindi ka Hindi ko po- nakakausap, ha? Hindi po. Hindi mo alam kung sa Singapore. Bakit ka sana pupunta sa Singapore? Saan? Siya mo, pupunta ka sana sa Singapore. Babalik kami sa Singapore sana tapos balak kami diretso sa Hong Kong. Sino kayo? Kayo, ni Alice. Kami nalwali, Wesley. Ay, ba't si Alice? Hindi ko alam. Kasi hiwalay na po kami. Eh, saan mo pati si Wesley, walay kayo? Sa Indonesia, hiwalay kami. Ha?
Sa SP Pro Indonesia. Tem, kung pwede lang ako magdagdag at this point, no? Bago natin, meron akong i-attend to sana na motion kanina or request, no? Ni attorney. Pero just to point out, Miss Sheila, sabi nyo sa Indonesia, hiwa-hiwalay kayo. Pero may impormasyon po kami na dun sa Batam, Indonesia, si Zhang Jie, nag-book po siya ng 4 na kwarto dun sa Harris Hotel. So parang hindi siya para sa hiwa-hiwalay na tao, para sa isang grupo ng 4 na tao. Okay? Just pointing that out kasi kontra dun sa sinasabi mong magkakahiwa-hiwalay. SP, salamat SP Pro Temp. Before I bring this to Miss Sheila, tatawagin ko si Sen Joel. Pero i-note ko lang kay Commissioner Tansinko sa BI, sir, sa lahat ng mga teoryang sinasabi ng iba't ibang ahensya, alinman eventually yung mapapatunayan ninyo, mapapatunayan natin ang naging totoong rota at paraan ni Mayor Alice Palabas. Sa kabila nung sinabi nyo nung isang nakaraang hearing namin, sinabi nyo sa amin ni SP Pro Temp na andito pa si Alice Guo, hindi nyo pa lalabasin ng Pilipinas. Lumalabas po na ang BI na dapat po nagbabantay ng borders natin, nalusutan po kayo. No? I have to return to that later. So before I bring the discussion toward Ms. Sheila, Sen Joel, briefly please. Thank you, Madam Chair. Just to follow up, Ms. Sheila, pwedeng patanggal ng, kung okay lang. Ms. Sheila, kanina narinig mo yung sabi ng mga kapulisan kasi... Sorry po, hindi ko masyado intindi. Hindi. Kasi ang sabi nila, hindi ka daw nagsasabi ng totoo na galing ka sa farm bago ka pumunta doon sa mag-ride ng pantalan, yung maliit na boat na binabanggit mo, no? Yun yung paniniwala nila. Gusto ko lang na i-remind ka, paalalahanan kita na ikaw ay sumumpa dito sa Senado na magsasabi ng katotohanan. Opo. So, muli, totoo ba na ikaw ay galing sa farm? Opo. Bago ka pumunta sa pantalan. Yes po. Kasi wala ring rason bakit ka magsisinungaling kung saan Opo. ka galing, no? So, Opo. ako naniniwala ako na galing ka sa farm. Salamat Ang tanong ko sa'yo, gaano ka katagal dun sa farm, kayong tatlo, bago kayo umalis? Ako, yung araw lang yun. So, yung araw na yun, Galing ako sa Bulacan. galing kang Bulacan. Tapos, pumunta ka dun sa farm. Opo. Pagdating mo sa farm, anong oras ka dumating sa farm? Hapon. Hapon. Tapos gabi kayo umalis, di ba? Opo. Hapon ka dumating sa farm. Pagdating mo ba sa farm, nandun na si Wesley tsaka si Alice? Opo. So silang dalawa nandun na. Opo. Matagal na ba sila doon? Una, hindi ko alam. Hindi mo alam. Hindi ko alam kung una saan galing o kaya sa farm palagi, hindi ko sure. Kasi, Basta dinatnan mo lang Opo. sila. Opo. So, pero doon na sila kaya natulog? Siyempre malalaman mo yon kung doon na sila natulog nung gabi na yon. Yung gabi, hindi ko alam. Kasi yung araw yun dating ako. Yung gabi na yun, alis Umalis na po tayo. kami. Oo. Opo. Pero sila Alice tsaka si Wesley, doon sila natulog nung Opo. gabi na yun. Oo. Hindi, yung gabi sabay kami alis po. Yeah, pero nung dumating ka, 'di ba? Sabi mo dating ka hapon. Pagdating ka hapon, si Alice at saka si Wesley nandun na, 'di ba? Opo. Silang dalawa ba matagal lang nandun sa farm? Natulog sila nung gabi na 'yon? Siguro. Oo. Kasi Yeah. hindi ko kasama eh. Hindi mo man lang alam. Ngayon, ito yung tanong ko. Kasi aalis ka na nung gabi, 'di ba? Aalis ka ng gabi. Marami kang dalang gamit kasi Wala. tatagal ka, wala kang dalang gamit. So ang plano mo doon ka na lang bibili, mag-shopping ka kung saan. Wala, una hindi ko alam. So wala kang dalang damit. Wala. Wala. Okay. Sige, nung aalis na kayo nung gabi, alam mo kung saan kayo pupunta? Hindi po. Hindi ka nagtatanong? Tatanong ko, ang sabi niya sa akin, sabi niya ate, nalulungkot ako, samahan mo ako, may pupuntahan ako, sabi niya. Pero bawal ka magtanong. Hindi naman sa bawal, hindi siya sinabi sa akin kung saan punta. Ikaw, sasakay ka dun sa van, hindi mo kakilala yung sasakyan mong van, Hindi. hindi mo alam saan ka pupunta. Hindi po. So handa ka na kahit saang lupalop Opo. ng daigdig, sasamahan mo siya. Opo. Kahit impyerno, samahan mo siya. Opo. Okay. So ngayon, sumakay ka dun sa van, wala kang kinakausap, yung taong nag-drive sa'yo. Ilan kayo dun sa van? Tatlo kami, tapos may lalawa sunto sa amin. Tatlo kayo, isang driver. Opo. Pang-apat yung driver. May isa pang tao doon. So 5 kayo dun sa van na bumiyahe ng 5 oras. Hindi ko sure kung tama 5 Oo, oras kasi hindi ko So yun nga, matandaan. tapos sumakay na kayo dun sa bangka na maliit, di ba? Opo. Hindi ka pa rin nagtatanong, saan tayo pupunta ate? Saan tayo? Magpapakamatay na ba tayo lahat? Sabay-sabay ba tayo? Anong gagawin natin? Galit siya sa akin, wag daw ako tanungin, basta samahan mo lang. So yung buong panahon na yun, 5 oras sa van, tapos yung sa boat, mahaba din yun, bago ka makarating sa malaking boat. Hanggang dun sa malaking boat. Pagdating ng lugar, at saka alam ko kung saan lugar. Sa daan, sa dagat, hindi ko alam. Oh, so saan lugar ka? Ang nalaman mo? Chinese name, sabi ni Wesley, Siempen na. Ano yun? Simpen na? Siempen na. Siempen na. Chinese name ang sabi sa akin. English, hindi ko alam. Yung lugar. Yung lugar, yung dumating namin. Yun yung pinagdatingan nyo nung sa maliit na boat? O sa... Sa, bago malaki, mayroon pa isang maliit. May sunto sa amin O ulit. so dalawang maliit na boat bago sa malaking boat? Sa isang maliit ang boat, tas malaki, tas maliit. Okay. So, mula sa van, maliit na boat, malaking boat, and then maliit na boat. Okay. So, alin lang yung alam mong lugar doon sa mga points na yon, no? Mula doon sa van, sa farm, pumunta doon sa isang lugar, may alam ka doon o hindi pa rin? Saan yung alam mong lugar? Nalaman mo? Dadating na ako sa Siempen na. Yung mismong sa ibang bansa na.
Doon lang ang alam mo. So the whole time, hindi ka nagtatanong, hindi mo Wag alam. daw, sabi ni Alice, wag daw ako alamin. Okay. Basta. Ito yung tatanong ko sa'yo, Sheila, at sana magsabi ka ng katotohanan kasi ang bait naman natin sa'yo no? Habang nagbabiyahe kang ganun, syempre meron kang iniisip na meron akong kakilala, si Mayora, may kakilala na itatawid kami. Diba? So, meron ka bang nakita, nakausap sa telepono, sa personal, na tumutulong kay Alice at sa inyo? Para yun kasi magbibigay sa iyo ng kumpiyansa na, hindi talaga ako mapapahamak, meron kasing tutulong sa amin. Siyempre, aalamin mo yun. Miss Sheila, bago mo sagutin yung tanong ni Sen Joel, yung binanggit mong lugar na Xiamen na Chinese name, may pinakita sa akin si Sen Sherwin na research. Yan ba ang pangalan ng Sipadan Island sa Sabah? Hindi ko alam kung yun ba yun. Basta tanong ko, sabi ko, saan na tayo dito? Saan ba tayo? Ang sabi niya sa akin, Xiamen na. Okay, so at least we know yung Chinese name na Xiamen na. Opo, Chinese name. Okay, so pakisagot yung tanong ni Sen Joel and then may itatanong din ako sa inyo. Mula dun sa van, mula dun sa maliit na boat, sa malaking boat, sa maliit na boat, meron ka bang nakita, nakausap ni Alice, narinig, kausap sa telepono na magbibigay kasi sa iyo yun ng lakas ng loob na kahit papaano may mag-aalaga naman sa atin, hindi naman po ako sa dagat kasi hindi daw pwede kaming open ng phone. ng phone. So hindi siya tumawag sa telepono. Hindi po. So sino yung nakausap niya? Yung buong halos isang buong araw na nagbabiyahe kayo? Wala siyang nakausap? Wala. So nung iniwan kayo ng driver ng van, sumama ba yung isa pang tao o yung kayong tatlo lang yung Kami sumakay lang po. Kayong tatlo lang sumakay dun sa maliit na boat. Tapos dun sa pagsakay niyo dun sa malaking boat, kayong tatlo lang din May tao doon sa taas. sa boat. Oo. Sino yung mga nakita mong tao dun sa boat? May nakausap ka bang iba? Wala po, basta diretso lang kami. Wala kayong kinausap? Kayong tatlo lang nag-uusap? Walang ibang kinakausap? Wala po. Mula dun sa malaking boat, sa maliit na boat, wala pa rin? Wala. May Imposible nasundo lang naman- kasi sa amin. Hindi kayong kakausapin kasi bago na pupunta yung boat. Opo. Wala kayong kausap? Wala. Basta sunod lang Sakay lang kayo kami ng ang sakay? Opo. Parang hindi naman yata makatotohanan yun, Sheila, kasi wala kang kausap. Talaga, Kunyari, ako yung nagmamaneho nung boat. Kung may Sumakay lang ako. ang usapan niya, kung makasunod lang yan sa kanila, ganun lang, wala na iba. Sasakay lang kayo? Opo. Para mahirap po paniwalaan. Sige, Madam Chair, thank you. Salamat, Sen Joel. Follow-up question muna. Actually, may mga tanong ang chair sa inyo. Isama nyo na yung naikwento nyo so far kay Sen Joel, no? Ikwento nyo sa amin, paano yung naging buong biyahe nyo mula dito sa Pilipinas hanggang makarating kayo sa Batam, Indonesia. Miss Sheila. Paano po? Mula dito sa Pilipinas, ang naikwento nyo so far sa amin, nakarating kayo dun sa Xiamen na ayon sa pagkakaalam namin, yun ay Sipadan Island sa Sabah. Paano kayo pumunta mula dun sa Xiamen sa iba pang mga lugar hanggang paano kayo nakarating sa Batam, Indonesia? Yung huling lugar kung saan kayo nakuha at naibalik dito sa Pilipinas. Pakikwento sa amin. Punta kami, una Malaysia. Okay. Tapos ang sunod, Singapore. Okay. Tapos, Malaysia, Singapore. Tapos sunod, Indonesia. Okay. So, yung pagpunta nyo sa Malaysia, yan yung kwento yung nakarating kayo sa Xiamen na. Opo. Okay. So, kaya lalong namumuo sa isip namin na Sipadan Island ngayon, Sabah. Di ko Oo, alam dahil yun, kung- okay lang. Sinasabi ko rin lamang sa inyo. Mula Malaysia, paano kayo pumuntang Singapore? Plano po. Eroplano. Sinong tumulong sa inyo para makasakay ng eroplano? Sinong nag-arrange para makarating May kayo isang sa babae. Singapore? May isang babae. Sino po yun? Hindi ko kilala. Hindi nyo kilala. Sumakay kayo ng Singapore Airlines? Hindi ko alam kung ano airlines. Basta plano. Airline. May check ata siguro sa ano yun. Yes, ma-check po namin. Gaya ng nabanggit ko kanina, dear colleagues, itatanong ko po sa BI at sa NBI yung kopya at yung original ng passports ni na Miss Sheila at Guo Huaping kasama po yung mga stamps. Ipapakita po natin ito dito. Opo. At meron na pong kopya ang komite. So, mula Singapore, paano kayo pumuntang Batam, Indonesia? Ferry yata. Yung malaki ng Okay, sumakay kayo ng ferry na malaki papuntang Indonesia, papuntang Batam sa pagkaalam Madam Chair, namin. just Sen Joel. to follow up yung binanggit niyo po, no? Nung dumating kayo ng Malaysia, wala kayong passport na pinatatakan o kung ano man, galing Pilipinas, wala kayong pinuntahan, walang sumundo sa inyo na immigration, walang kahit na anong gobyerno na sabi sa inyo, teka lang, bawal mo na pumasok dito, i-check muna namin, ikaw ba talaga si Sheila Go? Walang ganon? Wala po. So, paano yun? Basta may yung isang babae siyang bahala lahat. So dun mo binigay yung passport nyo sa babae na yon. Siya rin yung babae na yun na
tinuturo mo na tumulong sa inyo na nag-arrange nung flight nyo from Malaysia to Singapore. Opo. Siya din. The same person yan. Isa lang na Yun babae. lang po, babae. Okay, thank you, Madam Chair. Thank you, Sen Joel. And Miss Sheila, yung babaeng yun ba ay Pilipina ba siya? China ba siya? Ibang nationality ba siya? English ang ano niya, kaya hindi ko makuha. English ang salita niya. Puti ba siya o Asian? Yung tama lang, parang tayo. Parang tayo lang. Siya ba ay Malaysian? Hindi ko sure Oo. kasi hindi namin tanong, tapos English lang ang ano niya, language niya, tapos parang tayo lang ganyan yung kulay. O siya ba ay Singaporean? Hindi ko alam mo talaga. Alright. Mula Pilipinas hanggang Malaysia, hanggang Siem Pen na, kasama mo si Mayor Alice at si Wesley. Kasama nyo rin ba si Cassie Leong? Hindi, di ba? Hindi po. Okay. Mula Malaysia o Siem Pen na, papuntang Singapore, kasama mo pa rin si Mayor Alice at si Wesley. Opo. Kasama nyo rin ba si Cassie Leong? Si kasi kita namin sa Malaysia. Nakita nyo siya sa Malaysia at kasama na siya papuntang Singapore. Opo. Okay? And mula Singapore, papuntang Indonesia, na sumakay kayo ng ferry, magkakasama kayo sa ferry ni na Alice, Wesley at Cassie. Hindi po. Hindi. Si- Sino ang kasama nyo Si, sa ferry? ako, si Cassie, tsaka si Alice. Okay. Hindi nyo kasama si Wesley sa ferry papuntang... Nauna po si Wesley. Nauna si Wesley sa Indonesia. Okay. Tapos, ano ang ginagawa nyo sa Batam? Para saan kayo pumunta doon? Kasi ang sabi ni Wesley, mooring na siya, tapos gusto Ano niya, po? mooring na siya, wala siya ginagawa, mooring. Board. Tapos, gusto niya pasyalan ganun, kaya nauna siya doon sa Batam. Sa Batam, Tapos, okay. ayun, sunod kami. Saan kayo sa Batam na-capture ng mga otoridad ng Indonesia? Saan doon? Saang lugar doon sa Batam? Hindi ko alam ano lugar, basta ang alam ko yung hotel namin is Halis. Yes, your hotel was Harris. Sa hotel ba kayo nahuli or sa ibang lugar sa labas? Sa immigration ng Batam, Sa immigration kayo nahuli? doon sa ferry, pasakay kami. Yes. Doon po kami. Doon kayo nahuli sa ferry, nahuli ng immigration ng Indonesia. Pagpunta ang Singapore. Papunta sanang Singapore, pabalik Opo. ng Singapore. Okay. So, nahuli kayo ng immigration ng Indonesia. Okay. I think this is a... Yes. Okay, timing. Thank you sa... Ito po yung kopya mula sa BI or ito yung original mula sa NBI? Commissioner... Copy from BI, ma'am. Copy po ng BI. So nakikita po natin dito ang passport ni Miss Sheila Leal Guo at nakastamp, entered Sabah. So tama po ang ipinakita ni Sen Sherwin sa akin. Malaysian immigration yan, pero yung Siem Pen na ay mukhang Sabah nga sa pagkakakilala natin or particularly si Padana Island. At may nakastamp na rin dun sa kabilang page, deportation. I suppose yan po ay mula na sa Indonesian immigration. Tama po? Commissioner Tansinko? Yes, ma'am. Nung after mahuli sila. Okay po. And may ganito rin po kayong mga kopya ng photo page at saka stamps ng passport ni Alice Leal Guo or Guo Huaping, Commissioner. Kay Sheila lang po at Kay saka Sheila. kay Cassandra. And kay Cassandra Leong. Alright. Madam Chair, isang Yes, question lang kay Miss Sheila. Gamit mo lagi yung Philippine passport mo? Opo. Hindi yung Chinese passport? Hindi po. Oo. Pero dala-dala mo rin yung Chinese. Opo. Madam Chair, So dalawa yung gamit mong passport. Thank you. Salamat, Sen Joel. Ipa-follow up ko yan tungkol sa dalawang passports, Philippine and Chinese. SP Protect. Thank you, Madam Chair. Sheila, kasi kanina sinabi mo bago kayo sumakay ng maliit na bangka, galing kayo sa farm, at tinawagan ka ni Alice. Sinabi ni Alice sa'yo, samahan mo ko at may pupuntahan tayo. Bakit dala mo kagad ang passport mo? Nasa kanya eh. Nasa kanya yung passport mo. Oo. Bakit nasa kanya yung passport mo? Kasi pinsan may kailangan siya, mga ID, may hindi ko alam. Nasa kanya. Ha? Ano? Nasa kanya po yung passport ko. Bakit nga lagi sa kanya yung passport mo? Ba't hindi mo hawak? Ano yung passport na nasa kanya? Yung Philippine passport o yung Chinese passport? Parehas po. Parehas. Siyang may hawak po. Kasi yung Chinese passport, hindi naman ako gamit eh. Tapos yung Philippine passport kasi minsan may kailangan ID na kailangan gamit, kaya nasa kanya po. Lagi nasa kanya. Yung kay Wesley, nasa kanya rin. Hindi ko po alam. O paano kayo nakita ni Cassandra sa magkakilala talaga kayo ni Cassandra? Ito sa Malaysia. Magkakilala talaga kayo? Sa Malaysia. Doon lang kayo nagkakilala sa Malaysia? Yung una sa Pilipinas, alam ko lang yung pangalan niya, pero hindi ko siya kita. Pero kilala ni Alice? Si Hindi ko Cassandra? alam, siguro. Hindi, paano kayo nakita sa Indonesia, sa Malaysia? Sa Malaysia. Paano kayo nakita? Si Wesley ang sa kanya. Ang tawag sa kanya. Ano contact tawag? sa kanya Tapos sa na- kayo nakita? Sa Malaysia. Saan nga doon? Hindi ko alam yung lugar po. Hindi so, ako kabisado doon. nung nakita kayo ni Cassandra, kasama ni si Alice. Opo. So, nakilala mo na si Cassandra. Ano pinag-usapan ninyo?
usapan sa Hindi nila Alice tsaka ni Cassandra. Anong usap-usap nyo? kami? Wala, Oh. kwento-kwento. Kumusta? Ganun po. Kumusta lang? Opo. Wala na iba? Wala po. O tapos, saan na pumunta si Cassandra? Magkasama na kayo? Opo. Pareho kayo nahuli, di ba? Opo. Ha? Opo. So hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung nasa kapatid mo. Hindi po talaga. Okay. Thank you, Madam Chair. Salamat, SP Pro Tem. So, balikan natin yung, bago yung dalawang... Okay. Sige. Bago natin pag-usapan, Miss Sheila, yung dalawang passports ninyo. Meron kasing conflict sa ilan sa mga naging sagot nyo so far. Ulitin ko lang, anong petsa kayo sinundo sa farm? Dito sa Pilipinas pa lamang? July, pero hindi ko sure kung ano-alaw po. Bandang July 14 kaya? Kalagitnaan ng buwan? Or anong araw sa July? Siguro first week or First week. hindi ko sure talaga yung alaw. So, Okay, hindi ko matandaan. baka first week Oo, ng hindi ko July. matandaan. So may conflict kasi dito sa ito passport stamp July 18 ang arrival sa Sabah. Parehong petsa nung pagpunta nyo mula Bali papuntang Kuala Lumpur sa Malaysia. So kung first week July kayo sinundo sa farm, anong ginawa nyo in between? Sigurado nyo first week July kayo sinundo sa farm? Hindi kaya second week? Hindi po. First week talaga? First week alam ko. Mas na bubuo sa isip mo yan, sa alaala mo yan. Oo nga yun yung tanong nga colleagues. Yes. So, baka hindi lang 3 araw ang unaccounted for, baka more. Pero we will get to the bottom of this. Sige, for now, balikan po natin yung dalawang passports nyo. And just to confirm, dumaan kayo sa immigration sa Sabah? Tama ba? Hindi ko alam kung saan po yun. Okay, kasi yun yung lumalabas dun sa stamp sa passport nyo. Dahil July 18, entered Sabah. Okay? Alright. So, sabi nyo nga, meron kayong dalawang passport. So, pero bago naman sa passports, kaano-ano mo ba talaga si Alice Guo? Sabi daddy ko, kapatid. Sabi ng daddy mo, kapatid. Sabi ni daddy mo, hindi mo sigurado kung siya ay kapatid mo? Kasi hindi siya tunay ng tatay ko. Hindi siya tunay na Tatay. anak ng... Yung kinikilala mong tatay ay hindi mo tunay na tatay. Opo. Sino po ang tunay na tatay nyo? May ano na po ako. Pwede hindi ako sasagutin kasi Okay, dahil? may kaso na po ako. Dahil may kaso kayo. Okay, in the meantime, pwede nyong tanungin yung abogado nyo na resource person din anong payo nila. Inonote ko na lang na hindi pa nasagot itong tanong na ito at kung posible ay babalikan ko na lang later. Tanungin nyo muna yung abogado nyo. Tanungin ko na lang yung passport. So, tama po na meron kayong parehong Chinese passport at Philippine passport. Opo. Kayo, opo, correct. Ako. Okay. Pero aware ba kayo na sa China, hindi pinapayagan ang dual citizenship? Paulit? Yes, Sorry po. sa China hindi pwede ang dual citizenship. Sa China hindi pwede na may hawak kang passport nila and at the same time may hawak kang passport ng ibang bansa tulad ng Pilipinas. Pero even as late as itong taong 2022, nagsinungaling kayo sa Philippine passport application nyo kasi na sinagot nyo doon na hindi kayo foreign passport holder at that time. Kahit na meron pa kayong at that time active Chinese passport na in-issue ng Chinese embassy dito sa Pilipinas. And Miss Sheila, ginamit niyo po yung Philippine passport nyo para makalabas dito sa bansa natin. Kaya yung tanong ng citizenship nyo ay material din po sa hearing po namin ngayong araw. Sino po ang tumulong sa inyo na makuha yung Filipino citizenship nyo? Hindi ko po alam. So, ito kaya ay parehong tao na kumuha ng fake citizenship naman ni Alice Guo at yung ibang mga kapatid niya? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Paano nyo namalayan na nasa Pilipinas kayo? Anong first memory nyo? Paano kayo na nakarating dito? Kasi ayon sa records, 2001 pa lamang andito na kayo sa Pilipinas. Opo. So anong alaala nyo sa panahon yun? Paano kayo unang nakarating dito sa Pilipinas? Galing China? I'm asking you. Sinasabi nyo ba sa akin, galing kayong China nung panahong yon 2001? Okay. Bakit kayo pumunta dito sa Pilipinas? Sabi kasi ni daddy, tulungan ko daw siya na business niya. Okay. Ngayon, sa 2005, Miss Sheila, tulad ni Alice, yung inyong delayed registration of live birth ay final. At final ni Angelito Guo. Opo. Yung parehong taong nag-file sa late registration ni Alice. So, 2005 yon. Ngayon, as early as 2008,
ginagamit nyo na yung Philippine passport na yon para maglakbay. So, anong dahilan na nag-create ng Filipino identity para sa inyo? Sorry po, hindi ko maintindihan po. Oo. Ano yung dahilan na kailangan kumuha ng Filipino citizenship para sa inyo? Para sa akin kasi, bigay sa akin ni Daddy, sabi niya, yun na yung passport mo na pag may punta sa travel o yun na ang gagamitin mo. So, hindi totoo na dito kayo pinanganak? Hindi po. Ako hindi. Okay. So, sabi nyo kanina, pagdating nyo dito 2001, galing kayong China. So, sa China din kayo ipinanganak? Opo. Kayo. Okay. Alright. Ngayon, Miss Sheila, meron akong gustong ipakita sa inyo. Ito po, nakikita nyo. Itong babaeng ito, registered siya bilang Sheila Guo sa NBI database. Registered po siya noong November 3, 2005. Ha? Oo. Habang iniintay natin, Miss Sheila, in effect, nung sinabi nyo sa akin na hindi kayo dito ipinanganak, kundi sa China kayo ipinanganak, at pumunta kayo rito sa Pilipinas noong 2001, ang nakalagay po kasi dito ang nakalagay sa birth certificate nyo, dito kayo ipinanganak. Opo. So, inaamin nyo na fake yung birth certificate ninyo. Hindi ko po lang kasi yun ang bigyan ni Daddy sa akin. Okay. So, pino-point out ko lang, no, na yung nasa birth certificate na dito kayo pinanganak ay hindi katulad nung sinabi nyo sa amin ngayon na hindi kayo dito pinanganak, kundi sa China. Tingnan po natin itong Sheila Guo sa NBI database noong November 3, 2005. At kaya ako gustong ipakita sa ating lahat, pati sa inyo, Miss Sheila, ay dahil nakakapagtaka, 138 Kalanchaw Street, Project 8, Quezon City, ang address, sakto sa address nung yung iba pang Alice Guo na hanggang ngayon ay hindi pa mahanap kung nasan yun. Tapos, November 3, 2005 din nag-apply yung Alice Guo na yon ng NBI record. Kasabay nung isa pang Sheila Guo na ito na na-register sa NBI database. Parehong petsa, November 3, 2005 din nag-apply. The day before that, or November 2, nag-file si Angelito Guo ng delayed registration of birth ninyong dalawa ni Alice Guo. So, ipa-flash lang po namin kasi gusto kong itanong sa inyo kung kilala nyo kung sino yung dalawang babaeng Guo dyan po sa NBI database. Ayun po. Imagine, ito po ang Sheila Leal Guo ng 138 Kalanchaw Street, Project 8, Quezon City na nasa NBI database. At ang date of application, November 3, 2005. Parehong-pareho ng date of application nung isa pang Alice Guo na pinakita din namin kay Mayor Guo nung hearing naman ng Committee on Women na ibang-ibang mukha kay Alice Guo. Ito yung parang isa pang Alice Leal Guo. Parehong address nung isa pang Sheila Guo, 138 Kalanchaw Street, Project 8, Quezon City. Parehong di umano, taga Tarlac, pero ibang-iba sa mga mukha ninyo ni Alice Guo. Kilala nyo ba, Miss Sheila, itong dalawang Guo na to? Hindi po. Hindi nyo sila kilala. So, nadadagdagan, hindi nababawasan yung misteryo ng kung sino yung ito pang isang Alice Guo. Tungkol pa rin sa mga magkakaparehong address tulad dito sa dalawang aplikasyon sa NBI ng ibang mga babaeng Guo. Bago kayo umalis ni Alice at dun sa farm, magkasama ba kayong nakatira doon ng matagal na panahon? Hindi po. Ganong katagal lamang? Hindi kaming sama sa bahay eh. Meron ako iba, sarili na tira. So, hindi kayo sa Hindi po. farm parehong nakatira? Hindi po. Okay. And then, sino ang kasama ninyo, Miss Sheila, sa farm? Sa farm, si Alice tsaka si Wesley po. Sino po? Si Alice tsaka si Wesley. Okay. So, si Alice ay nandun nga. At si Wesley sa farm. Ganong katagal kayo ni na Alice at Wesley nandoon? Matagal na. Maraming taon na po. Ilang taon na? Yung simula ko punta dito, nandun na siya eh. Mula 2001? Opo. Okay. And si Wesley, mula 2001 din? Huli na ata eh. Huli na? Opo. Bandang anong taon na? Hindi ko matandaan eh. Okay. May iba pa bang mga taong bumibisita sa inyo doon? Sa farm? kasama sa bahay nila? Or bumibisita, hindi nakatira din doon pero Hindi ko bumibisita alam eh, sa kasi inyo ron? di lang ako punta sa farm.
Akala ko sabi nyo, sa farm kayo nakatira ng maraming Ako taon. hindi. Okay. Sila. Sila. Ako. Iba ang Sa Bulacan na po sa ako. Bulacan. Okay. Madam Chair, just Yes, to and be clarified, pag Sheila sinasabi mo yung farm, kasi ang dami yung farm, masyado kayong mayaman meron pa kayo sa Bulacan. Pag sinasabi mong farm, Banban yan, no? Opo. Yun lang yung Opo. sinasabi mo, basta farm, Banban. Opo. Tapos saan ka sa Bulacan? Sa Tumitira Manila. Marilao. Oh. So yun dun yung warehouse na malaki na yun, dun ba? Hindi, iba pa. Warehouse? May warehouse kayo dun sa may Marilao na Hindi ko alam. hindi mo rin alam. Alam mo, Sheila, gusto kong sabihin sa iyo to, no? Gusto ka namin kasi nagbabanggit ka, feeling namin nagsasabi ka ng katotohanan. Pero syempre, gusto na namin maintindihan mo na yung pag sinasabi mong hindi mo alam, kasi Hindi ko po talaga alam. kaya nga, Kaya sabi ko, gusto ko muna maintindihan mo na hindi po pwede na hindi ko lagi alam, tapos hindi mo alam, makukulong ka na, hindi mo alam, nadidiin ka na. Wala Kaya akong nga, magawa. Kasi hindi ko alam kaya nga, talaga. mas maganda na alam mo yun. Kasi kunyari, hindi mo hawak lagi yung passport mo. Kung ano yung gawin ni Alice sa passport mo, hindi mo alam. Nagbe-break na kayo ng mga batas. Oh, maliwala ako sa kanya eh. O kaya nga, pero hindi mo alam kasi nagbe-break na kayo ng mga batas. Kasi, yung certificate of Sa life totoo birth lang mo. po, mahina talagang loob ko. Kaya, sabi ko pag may ano na hindi kailangan ko alamin, Ayaw mo hindi, alam. ayaw ko alamin. So ayaw mo nang alamin kahit na tinutulak ka na sa kumunoy. Hindi siguro. Hindi, ito na to yo. Yung passport mo, dinoktor ninyo. Yung passport kasi bigyan ng daddy. Kaya nga. Wala, hindi din ko alam kung ano. Kunyari, binigyan kita ng droga ngayon, ilalabas mo dito. Sasabihin mo, hindi mo rin alam. Ano yung tulga? Hindi ko. Drugs. Makukulong ka, di ba? Hindi po pwede lagi na hindi mo alam. Pero Kasi- talaga hindi ko Kaya nga, pero gusto rin maintindihan mo, pag sinabi mong hindi mo alam, merong karampatang parusa yung gumagawa ng criminal activities, yung kriminalidad. Kunyari, yung passport mo, yung certificate of live birth mo, itong 18 Congress, itinaas na ng parusa ng Kongreso yung tinatawag na perjury. Kaya, importante na alam mo na pag sinabi mong hindi mo alam, pwede ka pa rin na maparusahan. Gusto ko lang maintindihan mo yun, no? Na pag sinabi mong hindi Naiintindihan mo ko alam, po. kaya nga, dapat maintindihan mo yun. So, itong mga nangyayari na ito, importante na alam mo na pag sinabi mong hindi mo alam, mapaparusahan ka pa rin. Okay? Naintindihan mo yun, no? Sheila? Hindi mo pa rin naintindihan? Hindi po. Oh. Kasi hindi ko alam eh. O kaya nga, Totoo naman eh. kaya nga, kahit na totoo na hindi mo alam, Sheila, kahit totoo na hindi mo alam, mapaparusahan ka pa rin kasi mali yung ginagawa mo, bawal yun. Kasi ginagawa mong kalokohan itong gobyerno ng bansang Pilipinas. Kahit na sabihin mo hindi mo alam, mapaparusahan ka pa rin. Yun yung gusto kong maintindihan mo. Kaya gusto kitang tanungin, one last time, sino yung, hindi ko naiisip na ikaw o si Alice, ikaw ang gagawa nitong mga lahat na itong kalokohan sa Pogo, yung mga torture chamber, yung mga money laundering. Hindi mo nga alam eh. Pero may nakikita ka na tao, kilalang tao, na alam mo na nagmamando. Sila yung nagsasabi. Sila yung nagpapagalaw sa inyo ni Sheila, ni Alice at ng mga kasama mo. May kakilala ka ba? Meron kang nakikita? Sa? Na tao na pwede mong malaman na sila yung talagang nagmamando nitong operasyon na ginagawa ninyo. Hindi po. Simple lang ang buhay ko. Ang buhay ko lang, embroidery lang po. Hindi simple yung buhay mo kasi Kasi, opo, yun lang Estudyante ka po. eh. Kasi yung sa Hindi kanila, simple wala yung ko alam estudyante. yung totoo naman. so wala kang Pwede sasabihin. naman kayo magtanong sa ano ko. Hanggang doon lang ako. Pero hindi mo hinahawakan ng passport mo, hindi mo alam kung saan ginagamit yung pangalan mo. Sabi mo. I have no further question na. Salamat, Sen Joel. Bago ko tawagin yung isa pang resource person, Miss Sheila, para klaro lang ang tinuturing mo bang tatay ay si Guo Jianzhong? Opo. Siya po. And tinuturing yung nanay, kumbaga ay si Lin Wenyi? Hindi po. Hindi. So, ang magulang nyo lamang si Guo Jianzhong. Opo. Sino po yung nanay ninyo? Sa born certificate, si Amelia. Si? Amelia. Si Amelia na naman. Ako, matagal ko na pong hindi Sa narinig yung pangalan niya. certificate. Sa birth certificate. Opo, Opo. pero sino po yung tinuturing yung totoong nanay? Ako po? Yes. O, sa China po. Sa China. Okay, so wala siya dito sa Pilipinas. Wala po. Alright. And ito, bago ko tawagin yung isang resource person, aware ba kayo, Miss Sheila, na ang Guo family daw nagbayad ng escape ni Alice, 200 million pesos daw. Ang sabi, niligtas lang yung mga totoong Guo. Aware ba kayo dito? Sorry po, hindi ko maintindihan po. May nagsasabi po na sinave lang ng Guo family ang mga totoong Guo na nagbayad daw sila ng 200 million para makatakas si Alice. Alam mo, aware ba kayo doon? Hindi ko po alam. Hindi po. Okay, before we continue with Miss Sheila, Attorney David as resource. Just one Okay, last- bago kayo. Kasi Sen Sheila, gusto ko Joel. lang ipaalala ulit sa iyo. Sabi mo kanina, tinatanong ka ni Madam Chair, sino yung nanay mo? Tapos ang sagot mo,
yung nanay mo dun sa birth certificate. Kasi yun daw ang sinasabi ng birth certificate. Pero hindi yun ang totoong nanay ko. So, ibig sabihin nun, Sheila, hindi ka nagsasabi ng totoo. Kasi ang sinasabi mo, yun nasa birth certificate, hindi yung totoong nanay mo. Kaya yun yung muli, ipinapaalala ko sa'yo na hindi po pwedeng hindi mo lang alam dahil yung hindi mo alam po pwedeng magdiin sa'yo na lalo kang maparusahan dahil ikaw ay lumalabag sa batas ng Pilipinas. Gusto kong maintindihan mo lang yun. Salamat. Okay. Salamat, Sen. Joel. Briefly, Attorney Galicia. Attorney David. Your Honors, please, we have to understand that Ms. Sheila arrived here in 2001 from China. At that time, she was still a teenager. And whatever fault, if ever there are any, it's not her doing. The things, the passport, the birth certificate were just handed to her by her father. Being an innocent young girl, how can we fault her if her dad will say from now on, you are a Filipino citizen, you will use this? Your Honor, please, we have to understand. A tender lady, a tender girl of teenager being assured by someone, especially her foster dad, because Angelito Go is just her foster dad. So how can she not believe that kind of assurance, Your Honor? Now, how can we fault a girl who has been using those information for the past 20 years? I hope you understand, Your Honor, where she is coming. Madam Chair, that's the reason why we directly reminded the resource person, si Ms. Sheila Go, na hindi talaga po pwede na laging hindi ko alam dahil kahit hindi mo alam po pwede kang maparusahan. Ms. Sheila, yung NBI kasi... Sen. Joel, bago kayo magpatuloy kay Ms. Sheila, no, the Chair would like to uphold yung sinabi ni Sen. Joel. Actually, not just to Attorney David, pero sa lahat ng mga colleagues, Ms. Sheila ay hindi na naging teenager since mga 2 decades ago. And kayang-kaya na pong sumagot para sa kanilang sarili. And in fact, Attorney David has just also admitted na totoong dumating lang si Ms. Sheila dito mula sa China at in effect, fake yung birth certificate niya kasi doon po nakalagay, dito siya ipinanganak. So paalala lang po, Attorney David, bagamat kayo rin po ay resource person dito and of course, may answer questions from the senators about yourself, you may advise Ms. Guo dahil kayo po ay counsel din nila. But she will speak for herself in this hearing as she has been speaking. I understand, Salamat Your po. Honor. It's Salamat, just a Attorney David. I understand, Your Honor. Thank you. Madam Chair, Sen. Joel. gusto ko bang tanungin ulit si Ms. Sheila? So kasi kanina nalito ako nung binanggit mo yung nanay mo nasa birth certificate pero yung totoong nanay mo nasa China. Si Alice Go ba talagang kapatid mo siya, hindi lang sa birth certificate? Pwedeng pa, pasensya ka na para kasi pag nagbabanggit ka, yung bibig mo, mas tinitignan ko para alam ko talaga yung naririnig ko tama. Paki-uli po. Si Alice Go ba talagang kapatid mo o sa birth certificate lang o sa papel lang o tunay na kapatid mo siya? Sabi daddy, kapatid ko. Sabi daddy mo. Pero ikaw hindi mo alam kung kapatid mo talaga siya? Kapatid ko yan, pag ganyan. Yeah, tinatanong ko tayo. Tama ba? Oo, tinatanong. Ano? Okay lang. Gusto kong biological sister mo siya. Yun yung tanong ko kasi katulad ng sagot mo kanina, ang nakasulat sa birth certificate ito, pero ito yung totoo. So ang tanong ko lang, biological, talaga bang kapatid mo si Alice Go? Tama si Alice Go, kapatid mo. Tapos Sheila, sabi kasi ng NBI, naglabas na sila, inascertain nila na ikaw, si Sheila Go, ay actually Chinese national na ang pangalan ay Zhang Meyer. Alam mo yon? Pwede ko hindi sasagutin kasi may kaso na po ako. So, hindi mo alam kung si Zhang Meyer ka? Hindi mo alam kung sino si Zhang Meyer? May kaso na po ako. Okay, so hindi mo nga alam kung ikaw si Zhang Meyer, ayaw mong sagutin kung ikaw si Zhang Meyer kasi mahirap pagka ang dami mong identity pero na-establish na ng committee na ito na may dalawa kang passport, yung certificate of live birth ay kung sino-sino yung nilalagay na pangalan at hindi yun totoo. So, maaari, Madam Chair, na siya nga, dahil sabi ng NBI, inascertain nila na itong si Sheila Go ay si Zhang Meyer. So, salamat po, Madam Chair. Salamat, Sen. Joel. Magpatuloy lang, Ms. Sheila talaga, kung maaari po, wag muna mag-mask para mas klaro namin marinig yung mga sagot nyo. Sige po. Okay, salamat. So, sa karanasan mo, ang nagmamando sa lahat ng mga bagay na gagawin nyo, mula nung nandito kayo sa Pilipinas hanggat sa lumabas kayo, ay si Alice mismo. Siya po yung nagdidesisyon at siya po yung nagsasabi anong gagawin nyo. Tama po? Opo. Okay. Napakilala ba sa inyo si Michael Yang? Sino po yun? Hindi napakilala sa inyo? Okay. And then, anong huling petsa na kasama mo si Alice? Nung 19, 20. 19 or 20 August? August 19 o August. August 20? Aling araw? 20 yata. Mas August 20 ang alaala nyo. Bakit kayong dalawa lang ni Cassie ang naiwan dun sa Batam?
Kasi sabi, hindi daw ako marunong English. Aha. Kaya siya sama sa akin po. Sinong sasama sa iyo? Si Cassie. Miss Cassie. Sasamahan kayo ni Cassie Pabalik sa Singapore. Leong, pabalik ng Singapore dahil hindi kayo marunong mag-Ingles, pero si Miss Cassie marunong. Opo. So, bakit humiwalay sa inyo si Alice? Hindi, wala siya sinabi. Okay. So, sa ngayon, alam nyo ba kung nasa saan yung ibang mga kapamilya ni Alice Go? Yung mga magulang, at saka si Wesley, alam nyo ba kung nasaan sila? Si Wesley, alam ko nauna siya sa amin sa Singapore. Okay. And then si Alice mismo, nasaan siya? Yung hiwalay kami, nasa Indonesia pa po siya. So, naiwan siya. Opo. Nung kayo ni Miss Cassie ay naaresto, naiwan doon sa Batam si Alice. Nandun pa ba siya sa Batam? Hindi ko alam kasi nauna siya alis sa hotel. Okay. Nauna siyang umalis sa? Hotel. Bago kayo naaresto sa hotel? Kapilas, opo. Oo, naunang umalis si Alice. So, wala na siya doon nung naaresto kayo? Wala na siya. Ganda ng timing, ano? Okay. Salamat, Miss Sheila. Yun yung mga tanong ko sa inyo sa ngayon. Ha? Balikan ko po ang NBI, kung maaari. Okay. Bago ko balikan sina Director Santiago, matanong ko na rin. Sorry, Attorney David, palabas po ba kayo? Magre-restroom break lamang. Sige, pagbalik nyo, gusto ko po kayong matanong. So, unahin ko na siguro si Attorney Galicia. Ako, pero pagbalik ni Attorney David, may uulitin ako kasi meron akong gustong marinig niyo po sanang dalawa. But it's okay, uulitin ko mamaya. So, Attorney Galicia, naasahan ko po na pareho kayo ni Attorney David familiar dun sa Canon 2, Section 11 ng Code of Professional Responsibility and Accountability for Lawyers. Nagpo-provide po yon na, quote, "A lawyer shall not make false representations or statements. A lawyer shall be liable for any material damage caused by such false representations or statements," close quote. Dagdag dun po sa kaso ng Regala versus Sandigan Bayan, GR numbers 105938 at 108113, decided noong September 20, 1996, quote, "The Supreme Court ruled that," quote, "it is not within the professional character of a lawyer to give advice on the commission of a crime," close quote. Nag-agree po ba kayo sa prinsipyong ito, Attorney Galicia? Yes, Madam. Alright. Ngayon, yung Canon 2, Section 12 ng CPRA ay nag-i-instruct din na, quote, "A lawyer shall immediately inform a court, tribunal, or other government agency of any dishonest, deceitful, or misleading conduct related to a matter being handled by said lawyer before such court, tribunal, or other government agency," close quote. So, bago po ako dumako sa mga tanong sa inyo, mamaya uulitin ko para kay, Attorney David, welcome back. Tinanong ko lamang po muna kay Attorney Galicia kung pareho kayong familiar sa Canon 2 Section 11 ng CPRA for lawyers. That a lawyer, ito ulitin ko po, "A lawyer shall not make false representations or statements. A lawyer shall be liable for any material damage caused by such false representations or statements." Tapos dun sa kaso ng Regala versus Sandigan Bayan, the Supreme Court ruled that it is not within the professional character of a lawyer to give advice on the commission of a crime. Sumasang-ayon din po ba kayo sa prinsipyo nito? Yes, Your Honor. Salamat, Attorney David. At lastly, dito sa CPRA, Canon 2, Section 12, ay nag-i-instruct din na, quote, "A lawyer shall immediately inform a court, tribunal, or other government agency of any dishonest, deceitful, or misleading conduct related to a matter being handled by said lawyer before such court, tribunal, or other government agency," close quote. I am very aware of that, Your Honor. Maraming salamat, Attorney David. So, bago ako dumako sa mga tanong para sa bawat isa sa inyo, meron po ba kayong gustong sabihin sa komiteng ito? Attorney Galicia? Madam Chair, mga ginagalang po nating mga senador. Unang-una po ay pagpasensyahan nyo na po. Hindi ko po alam kung maniniwala kayo, pero hindi po ako masyadong nakakapanood ng mga Senate hearings. Hindi rin po ako masyadong aware sa mga issues dahil marami na po akong hinahandle ng mga personal cases ng mga clients ko. So, ang una ko pong gustong sabihin ay in truthfulness po, hindi ko po alam na may warrant si Mayor Alice Go. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo makukumbinse, pero yun po ang totoo. Pangalawa po, kung meron man pong pagkakamali on my part na ma-identify ko po na inakala ko pong si Alice Go, hindi ko po talaga alam na siya yon o hindi po siya yon. Basta't nagpakita po ng ID at inakala ko po na siya. Yun po yung aking masasabi. Madam Chair? Nagpakita po siya ng ano? Nagpakita po siya ng driver's license
driver's license. Okay, itatanong po namin iyan mamaya konti kung dahil importante po, bago si Sen Joel, importante po yung sinabi niyong hindi nyo alam kung siya yon or hindi siya yon. Dahil seryosong legal service ang ginawa nyo para sa kanya, pagnotaryo sa dokumento. And I suppose, bawat abogadong magnonotaryo ng dokumento ng isang client or isang kliyente, kilala yung taong yon na siya talaga yon. So for the record, at babalikan ko po sa tanong ko mamaya. Madam Sen Chair, Joel? just one question po kasi just to be clarified, Attorney Galicia, nakita nyo po, sinasabi nyo, nakita nyo po itong Alice Go na ito na personal na pumunta sa inyong opisina. Is that a correct statement, Your Honor? Sa ngayon po, hindi ko na po masabi kung talagang siya yung nakita ko. Pero hawig po. So ibig sabihin po, inassume po ninyo na siya ito na nagpunta sa inyong opisina at nagpanotaryo po sa inyo. Alam nyo po siya yon kasi yun yung una, di ba? Kasi kung alam nyo na hindi siya yon, hindi nyo gagawin yon. So alam nyo na siya yon, nagpunta, nagpakita sa inyo, kaya nyo po ninotaryo. Tama po ba yung sagot na yun? At attorney, sabi niyo hawig. So hindi kayo totally unaware sa mga hearings or kahit sa mga paglimbag ng photo ni Alice Go sa mga dyaryo, hindi nyo totally, hindi naririnig ang mga balita sa radyo dahil nasabi nyo pong hawig niya. So alam nyo yung pagkakamukha ni Mayor Alice. Nakikita naman po talaga yung itsura ni Mayor Go sa mga dyaryo, sa internet. Nakikita ko naman po talaga. Pero talaga yun lang ang aking perception. Mahirap po yata kasi, attorney, no? Doon muna tayo dun sa araw na August 14. Hindi po pwede na perception yung magiging batayan mo bago mo siya inotaryo. Dumating po yung tao, nakita mo po siya, kung ano man yung personal na mekanismo na iyong ginagawa bago ka magnotaryo, ginawa mo po yun. So, nung nakita mo po siya, alam mo na siya si Alice Go. Is that yes or no? Attorney, bago niyo sagutin, the Chair would like to acknowledge the presence of Sen Gray. Salamat sa pagdalo. Please proceed, Attorney Galicia, sa tanong ni Sen Joel. Tinanong ko po kasi siya Mayor Alice Go. Sabi niya sa akin, alis na lang po. Yun po ang sabi niya sa akin. That alone, yun na po yung pinaka fact-checking ninyo bago kayo magnotaryo. Dahil sinabi niyang siya si Alice, okay na? Ganun lang po ba yun? Sa totoo lang po, siguro error nga on my part, pero para po akong nagulat Nagulat po talaga ako na makakaharap po itong taong ito. Bakit kayo nagulat? Kasi po, hindi naman po ako yung tipo ng tao na para puntahan po ng ganong klaseng mataas na tao. Yan, itatanong ko sa inyo yan mamaya konti. Wala ho bang nag-utos sa inyo? Basta na lang dumating yung pagkakataon na dumating po siya sa inyong lugar, pumunta siya at nagpanotaryo o may tumawag ho sa inyo beforehand na may darating at magpapanotaryo sa inyo. Pwede ho bang banggitin nyo lang sa committee yung pangyayari, attorney? Meron lang pong nagsabi na kakilala na pumunta po ng opisina ko at hinihintay daw po ako para magpanotaryo. Sinong kakilala po yun? Yun pong, ang alam ko pong pangalan niya talaga, Alan. Alan ano po? Hindi ko po alam ang apelyido. Anong pagkakilala nyo dun sa Alan? Kasama ko po, ang alam ko po, kamiyembro ko po sa isang organisasyon. Aling organisasyon po? Yun pong aking religion. Ano pong religion nyo? If you may. Pwede ko ba bang hindi sagutin? So, kasama nyo po sa isang relihiyon, si Sir Alan. Opo. Pero hindi nyo alam ang kanilang apelyido. Hindi ko po alam ang apelyido. Okay. So base po doon sa pagkakakilala nyo kay Alan, yun po yung dahilan kung bakit nyo in-entertain si Alice doon sa inyong opisina. Ang wala ho talaga akong alam na magpapanotaryo po siya ng kung sino. Ang sabi lang po ay magpapanotaryo daw. At saka kanina po, attorney, tinanong ni Sen Joel yung tungkol nga dun sa pagpapanotaryo nung Alice Go sa opisina nyo. Pero actually, hindi sa loob ng opisina nyo, di ba? Dun lang siya sa sasakyan niya, yung Opo. Alice di umano na yon. Opo, dun lang po. Regular ba kayong ganyang magnotaryo na hindi nyo pinapapasok sa opisina? At saka 7 p.m. Gabi na po. Gabi na po. Oh, may ganyang special consideration ba kayo sa lahat ng mga kliyente nyo na pag magpapanotaryo, okay lang kahit gabi na, past office hours, tapos hindi papasok sa opisina nyo at dun lang nasa sasakyan niya? Actually po, parang nahiya po ako na pababain at paakyatin pa sa opisina ko Kasi ang perception ko nga po, siya si Mayor Go. Bakit naman kayo mahihiya? Kami pong lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, bababa kami sa sasakyan, aakyat sa opisina dahil meron kaming hinihinging serbisyo sa inyo bilang mga profesional. Tama Baka na starstruck kayo masyado kay Tama Alice po. po. Talaga pong nagulat po talaga. Your Honor, Madam Chair, Sen Joel. sabi nyo po, hindi nyo kilala, hindi kayo nanonood, pero ngayon nahiyaho kayo, napababain siya doon sa sasakyan. Gabi na ho yun, Attorney Galicia. Attorney Galicia, yung pong inyong
ni notaryo nakalagay po doon sa notaryo, Madam Chair, and I hope we can put it into the records of this committee. Ang nakalagay po doon, yung pong mga salitang subscribed and sworn before me. Uulitin ko po, subscribed and sworn before me. Yun po yung nakalagay sa dokumento, Madam Chair. And for the record, nagnotaryo po kayo, Attorney Galicia, na sinasabi nyo hawig kasi at hindi po sworn before you. Parang magkaiba po yun, Attorney. Mag-interject si Sen. Sherwin. Actually, sunod na nakalista pagkatapos ng chair sa order of questioning at pinaka-pasensyosong naghintay. Tanong kay Attorney Galicia rin. Sagot na lang po yung tanong ni Senator Joel bago. Akala ko interjection dun sa tanong ni Sen. Joel. Pakisagot muna, Attorney Galicia, and then mag-interject si Sen. Sherwin. Pwede ho bang ulitin? Parang na ano po ako. Kasi nakalagay po dun sa, dun sa ano, dokumento nyo, sworn, subscribed and sworn before you. Pero sabi nyo nung una, hindi kayo sigurado at parang kahawig lang. Pero may binanggit din po kayo, kaya kayo nahiyang pababain dahil si Mayor Alice Go nga yun. So which is which? Actually, pareho po eh. Ano ho kasi talaga eh, nagulat po talaga ako sa kanya eh. Yun naman pong subscribed and sworn is, sabi ko nga po sa inyo, nawala na po ako ng parang nagulat po talaga ako dun sa nangyari eh. Attorney Galicia, bago mag-interject si Sen. Sherwin, hindi nga ba mas importanteng siguraduhin yung identity nung nagpe-presenta sa inyong Alice Go dahil sa lahat ng issue sa kanya? Tama po. Naintindihan ko po yun pong sinasabi po ninyo, pero sabi ko nga po sa inyo, at that point in time, hindi ko na po naisip yun. Madam Ako, Chair, sayang just sana to put naisip. on record, Madam Chair, Okay, Sen. Joel, and then magkaiba po Sen. Sherwin. yung sinasabi ni Attorney Galicia, itim at puti, hindi po talaga pwedeng pareho. Hindi po pwedeng pareho. No? Kaya, unfortunately, Attorney Galicia, I would also remind you na in the 18th Congress, dito po sa Senado, we passed Republic Act number 11594 na nagtataas ng parusa sa perjury. I just want to put that on record. Thank you. Salamat, Sen. Joel. And one last bago si Sen. Sherwin, briefly, niretain nyo ba may niretain ba kayong kopya ng ID na pinresent? At pinirmahan ba ni Alice Go na yan, yung notarial book ninyo as required by the rules? Wala naman pong pinapipirmahan ako na libro. Para po Hindi ba rules po yun? Pag tiningnan nyo po yun pong form na sinasubmit namin, wala naman dun pong format na nakalagay na kailangang pumirma ang nagpanotaryo. Double check ko po yan, Attorney Galicia. Madam Chair. Could be, and before I call Sen. Sherwin and Sen. Grace, DOJ, can you speak on that? Hindi nga ba rules na kahit sino pong tao nagpanotaryo, pipirma sa notarial book? May USECT. Yes, Madam Chair. May rules ng Supreme Court specifically para sa mga notaryo. At naalala ko, meron talagang requirement doon. No? May mga safeguards to. Kasama doon sa safeguard yung pag in evidence of identity, which is the ID, no? Hindi na pwedeng sedula lang, no? Kailangan ID talaga. Current ID, government issued, may pirma at may litrato ng may hawak ng ID. At bukod doon, isa din sa mga safeguards yung pipirma mismo sa notarial book, yung nagpanotaryo. Hanapin namin ngayon yung specific provision at sabihin namin mamaya. Thank you so much, USECT. Sen. Sherwin and then Sen. Grace. Sundan ko lang po yung tanong ni Senator Joel at ni Senator Risa. Nasabi niyo, Attorney Galicia, na may tumawag ho sa inyong isang certain Alan na kasama niyo sa sa religion niyo ninyo. Hindi niyo rin matandaan kung sino itong Alan na ito. Tama po ba? Anong last name niya? Hindi ko lang po alam ang apelyido niya. Anong oras po siya tumawag sa inyo? Actually po, ang tumawag sa akin, sekretarya ko. Sekretarya niyo ang tumawag Na po naghihintay daw po sa law office. Sino ho ang tumawag sa inyo? Si Alan o yung sekretarya? Yung sekretarya ko po. And then, Sen. Sherwin, meaning nasa labas na kayo ng opisina noon, then bumalik pa kayo? Oho, kasi bumabalik naman po talaga ako ng opisina. Malapit lang ang bahay ko sa opisina. Okay, salamat, Sen. Sherwin. Thank you. And then, si Alan ang tumawag sa inyong sekretary? Ang tumawag sa akin po yung sekretary ko na may naghihintay daw na magpapanotaryo. Si Alan ho, sino tinawagan niya? Tinawagan, wala naman po akong sinabing tinawagan ni Alan. Ang sekretary nyo? Ang sekretary ko po ang tumawag sa inyo. Kanina narinig ko, sabi nyo may tumawag sa inyong Alan. Hindi ho, ang tumawag po sa akin, yung sekretary ko. Sino po ang tinawagan ni Alan? Wala po akong sinabing tinawagan ni Alan. Kanina ho may Alan. Sino ang kausap ni Alan? Ay, baka wala po ako, hindi po kami nagkausap nun. Paano inarrange nung Alan na kayo ay magnonotaryo sa dokumento ni Mayor Alice? Doon lang po sa office ko. Naghihintay po daw siya doon para Nag-walk-in po siya? Oo, nagpunta po siya. Okay, thank you, Sen. Sherwin. Si Alan nag-walk-in sa inyong opisina at sinabi po sa inyong secretary na ano ho ang sabi sa inyong secretary? Magpapanotary daw po siya, hihintayin niya daw po. Siya mismo, hindi si Alice Go? Wala namang pong sinabing Alice Go. Walang sinabing Alice Go? Wala pong sinabi. Siya ang magpapanotaryo. At tumawag sa inyo yung secretary ho ninyo. Anong oras ho tumawag ang inyong secretary sa inyo? Siguro mga ano po yun, mga alas 4. Alas 4? Ng hapon. At sabi niya, may magpapanotaryo
at si Alan ang magpapanotaryo. Tama ho? Yun po ang sabi. Ang sabi ng sekretary niyo. Tama? Basta may naghihintay po sa akin na magpapanotary daw po si Alan. Yun po Okay. ang sabi. At kahit hindi niyo ho kilala ito dahil ka religion niyo, bumalik ho kayo sa inyong opisina. Kasi normally po talaga bumabalik po ako sa office. Nang ano oras ho yung nung bumalik ho kayo? Depende po kasi nga po, kinukuha ko yung mga files na gagawin ko para sa kinabukasang hearing o kung anumang mga pendings ko. Madalas po talaga ako, bumabalik po talaga ako sa opisina. Okay. At hindi niyo na nakita si Alan? Si Alice Guo na ang nakita niyo? Hindi, andun po siya, tinawag niya po. Andun pa si Alan? Tinawag niya po ako eh. Hindi ko naman po lalapitan yun kung hindi ko naman nakita si Alan. So andun pa ho si Alan? Nandun Okay. po siya. And kinuha niyo ho kung anong pangalan niya, anong apelyido niya? Siyempre, bigla nila, may walk-in na lang ho Hindi po, doon eh. dahil nga po, nakilala ko na po siya dati. Pero hindi niyo ho tinanong kung anong apelyido niya? Hindi ko ho normally tinatanong, kasi sa amin po, marami pong pagkakataon na makikilala mo yung mga kagrupo namin nang hindi mo naman natatanong kung anong apelyido. Ano ang sabi ho ni Alan? Obviously, hindi ho siya yung nagpanotaryo, di ba? Ano ang sabi ho sa inyo? Sabi po, may magpapanotaryo si Mayor. Yun lang ho ang Yun sinabi lang niya. po ang sabi. At nung nakita nyo, narinig ko kay tanong ni Senator Risa, hiningin nyo yung ID. Binigay niyo po yung ID. ano- Driver's license po yun. Meron ho kayong photocopy ng ID na yon? Meron po, nandun po, kasama po dun sa dokumentong ninotaryo ko. Kasama doon. Pero hindi nyo ho pinaperma si Alice Guo doon po sa libro. Hindi ko po napapirma sa libro kasi ang alam ko po talaga sa form na sinasubmit ko sa notarial section, wala naman po dung form portion na kailangang papirmahin po yung nagpapanotaryo. Dala nyo ba yung Xerox copy ng ID ni Alice Guo? Wala po akong dala eh. Pwede nyo ba hong sabihin sa inyong secretary na picturean at padala ho dito? Para papapicturean po. para po Sige makita ho natin. Sige, yun. papadala ko po. Oo. Salamat sa Sen. Sherwin. Bago ko ibigay kay Sen. Duroy, if you could begin to walk us through that meeting. Si Alice Guo ba ang mismong nag-abot sa inyo ng mga dokumentong panonotaryo niya? Si Alan po ang nagbigay sa akin nun. Okay, so yung Alice Guo nandun sa sasakyan, binigay niya yung dokumento kay Alan, binigay nung Alan sa inyo. Okay, and then, so paano nakapanumpa yung Alice Guo? Hindi na po siya nanumpa sa akin eh. Sir, attorney, lahat po kami, pag magpapanotaryo, kailangan po kaming manunumpa. So, hindi na nga po siya pumirma sa notarial book, hindi pa siya nakapanumpa. Okay, pagkatapos inabot nung Alan sa inyo, yung mga dokumento, pumasok kayo sa opisina nyo para inotaryo, tama po? And then, lumabas kayo ulit para ibigay sa kanya yung notaryadong dokumento na, tama po? Hindi na po ako bumaba kasi may mga ginawa na po ako dun sa office ko. Hindi ko na po alam kung anong nangyari. So, paanong nakarating mula sa inyo dun sa Alice Guo? Yung Kinuha po ni Alan. Yung Alan ang sumama sa inyong umakyat sa Umakyat opisina. Siya na po yung nagbaba nito at you presume ibinigay dun sa Alice Guo. Tawag natin si Alan. Yes, madam. Yes, Sen. Grace, we will do that. Just, namimisteryoso ako, parang masyado namang alagang-alaga nyo yung Alice Guo na iyan. Hindi naman po, wala po akong ganong intention. Wala Okay, po well, talaga. intention is one thing, pero ngayon pa lang parang may dalawang lapses na, yung hindi pagpirma sa notarial book and then yung hindi pagpapanumpa. So, Madam, sorry, Madam Chair, just to put on record lang. and nilagay then I'll po- call Sen. Grace nga pala and then Sen. Yeah, nakalagay lang po, just to put on record, doon po sa dokumento, subscribed and sworn before me. Tapos binanggit po ng ating attorney resource person na hindi po nanumpa sa kanya. Just for the record. Yes, salamat Sen. Joel. So, just before I call Sen. Grace and Sen. Roy, during this hearing, Attorney Galicia, mukhang importante talagang tanungin kung ano yung sinasabi niyong relihiyon nyo. Kasi it's just a matter of fact. Tapos yung apelyido ni Alan, baka pwede nyo ring ipatanong sa secretary nyo, kasabay nung pagpapadala ng kopya nung driver's license nung Alice Guo na hiningi ni Sen. Sherwin, yung apelyido din nung Alan. So, Sen. Grace and then Sen. Roy. Thank you. First up, before I begin my questions, comments lang. Sa DOJ, kung katulad nito, nakita natin na may lapses yung ating notaryo. No? Parang hindi niya ginagawa yung tamang proseso para mag-verifika. Ano ba ang penalty dyan? Nakakancel ba yung pagka-notary niya o abogado pa naman? Madam Chair, may penalties po dito sa Korte Suprema. Maaari po siyang ma-subject to administrative case sa Supreme Court na isa na sa mga paksa ng kaso na yun ay ang pagkanselan ng kanyang notarial register, but bukod doon, maaari din siyang humarap sa disciplinary proceedings. Kasi medyo mabigat po ang responsibilidad ng notaryo, lalong-lalo na alam na nga yung mga issues na nangyayari, pero ang dami pa rin hindi nasunod na proseso. Ang tanong ko ay kay Sheila, nakakaintindi ka ng Pilipino? Opo. Oo. Nabanggit mo na baka iba ang tatay ninyo ni Alice? Opo. Okay. Naiintindihan mo ba kung bakit ka hinuli?
Naintindihan mo ba ba't ka na-deport at naibalik dito? Opo. Ano yung dahilan na sinabi sa'yo? Hindi tama ako labas sa Pilipinas. Dahil merong hold departure order. Ngayon, alam mo na hinahanap namin yung kapatid mo, right? Hindi po. Hindi mo alam? Yung hindi ko alam. Hindi ka nanonood ng news? Hindi ba kayo... Simula sa first hinik niya, lahat ng news hindi ako focus. Hindi Okay. ko kaya. So, hindi kayo nag-uusap ng kapatid mo? Hindi siya sabi sa akin. Pero nakatira ba kayo sa isang bahay? Hindi po. Saan ka nakatira? Sa Bulacan po. And yung si Alice? Nasa Banban po. So, hindi kayo nag-uusap? Hindi po. Pero magkasama kayo sa isang hotel sa Indonesia? Opo. Nung nagpunta kayo doon? Opo. Masasabi mo ba kung anong... Hindi kayo nag-usap, bakit ganito tayo umalis ng Pilipinas? Huli na. Huli na? Opo. Sino nagsabi sa'yo, halika sakay tayo ng bangkaan, barko papunta Siya doon? po. Siya? Alice po. Anong sinabi niya dahilan? Bakit kayo kailangan sumakay? Ang sabi niya, nalulungkot daw siya. Sabi niya, ate, samahan mo ako. May pupuntahan tayo, sabi niya. Yun lang yung dahilan? Opo. Wala kang asawa? O Opo. Wala. Okay, hindi mo naman siya tinanong bakit ka nalulungkot. Alam ko dahil sa hinik. Alam mo dahil sa hearing. Opo. Pero hindi ka nagdududa na baka nagtatago siya, hindi? Hindi po yung una. Okay. So pagdating ninyo sa Indonesia, Opo. anong hotel ang tinirhan ninyo? Halis Hotel. Ano? Halis Hotel. Okay, paki-submit na lang isulat kung anong pangalan ng hotel. Pagdating doon, naghiwalay na kayo? Hindi pa. Doon 18 kami lupating. Doon 19 o 20. Hindi ko sure kung araw-araw, 19 o 20 kami hiwalay. 19 or 20 kayo naghiwalay. Ngayon, nabanggit mo na hindi ka pa nagtaka bakit siya biglang nawala? Sabi niya sa akin, hiwalay muna kami. Wag daw ako maraming tanongin, sabi niya. Yan ang sinabi niya sa'yo. Opo. So, anong perang mga daladala ninyo kung pupunta kayo doon? Wala ba siyang sinabi na dito lang tayo sandali, babalik ka rin ng Pilipinas? Walang ganon. Wala siya sinabi. So, ang iniisip mo, doon kayo sa Indonesia nang hindi mo alam kung gaano katagal? Opo. Nakakapagtaka yun. Ngayon, nabanggit mo na baka iba ang tatay ninyo, hindi ba? Hindi po. Sorry. Yung tatay niyo pareho o iba? Tunay tatay iba. Iba kami. Yung tunay na tatay. Pero ang mga tunay na tatay ninyo parehong Chinese? Opo. Saan ka pinanganak? Pwede na ako sasagot kasi may kaso na po ako ito. Madam Chair, has she submitted to the committee the details of her birth already? We have a birth certificate, Sen. Grace. Ang problema lang, may false entry doon kasi sa birth certificate nakalagay, dito siya sa Pilipinas ipinanganak. Oo. Pero kanina, sinabi nila, actually hindi dito, kundi sa China ipinanganak. Okay. Sa tingin ko, nadadamay ka, hindi mo siguro alam lahat, pero may mga alam ka rin. Pero lumaki kang close sa kapatid mo, hindi? Hindi po. Magkahiwalay kayong lumaki? Opo. Okay. That will be all for now, Madam Chair. Salamat, Sen. Grace. Before, just to clarify Sen. lang, Joel, can I just clarify lang yung sinabi briefly niya? please, kasi Opo, naghihintay si pinanggit Sen. ni Doron. Sen. Grace kanina, hindi kayo close ni Alice. Yung lumaki. Hindi kayo close. Lumaki. Ano ibig sabihin nung hindi kayo close na lumaki? Yung malaki na ako at saka first time ko siya kita. Kasi Madam Chair, kaya ako binabanggit yon. Naguguluhan po ako na hindi sila close, pero si Alice ang nagdidesisyon para sa kanya. In fact, siya yung may Kasi hawak. po, ang intindihan ko po, ang sabi po di matam, kung close pa kaming lumaki. Sabi ko hindi. So, ang kasi ibig sabihin, hindi yung lang maintindihan, ang pagiging close, yung magkasabay kayong lumaki. Opo. Hindi kayo Opo. magkasabay lumaki. Pero close kayo kasi pag nagtitiwalaan mo sa lahat. Pero hindi kami Oo. lumaki. So, kailan mo siya na-meet, yung sister mo si Yung Alice? first time ko dito sa Pilipinas. Doon lang kayo nagkita? Opo. Ni Alice? Opo. So, paano kayong naging close kung first time lang kayo nagkita dito sa Pilipinas? Hindi kayo pareho ng pinaglakihan na lugar. Pero naging close kamo Yung kayo. first time ko siya kita, 17 o 18 years old na ako eh. Ngayon 14 ha eh. Tapos Ilang naging taon close na tayo kayo noon? Opo. Nung magkita na Opo. kayo? Kahit na hindi kayo pareho ng bahay na tinitirahan? Opo. Naging close kayo? Okay. Thank you. Salamat, Sen. Joel. Sen. Doroy. Thank you, Madam Chair. Sheila, totoo ba yung sinabi mo kanina na hindi mo alam na ang purpose bakit kayo umalis? Sinabi mo lang na malungkot lang si Opo. Alice kaya alis kayo? Kapatid ko eh. So Sumama hindi mo ako alam na talaga. maglayas na pala kayo? Hindi po. Ha? Hindi po. Sigurado ka? Yes. Tapos, sigurado po ako. Hindi mo siya tinanong bakit tayo sakay na bangka papuntang Malaysia na may eroplano naman? Una, hindi siya sabi sa akin na punta Malaysia. Oh. Ang sabi lang siya sa akin, samahan ko siya. May pupuntahan lang.
Tapos, hindi ka nagtanong, bakit tayo palipat-lipat ng bangka nito? Maliit, lipat ng malaki. Doon sa ano na, naduda na ako eh. Nandun na ako eh. Ano gagawin ko? Pabalik ko pa dito sa Pilipinas? Hindi man kita sinasabi pabalikin dito, pero halata na nagsinungaling ka. Sorry po, Wag mo kaming lukuhin dito. Hindi po, kasi yung una Baka akala mo kung ano yung ginagawa ni Alice Go sa hindi committee po. na ito, kaya mong gawin din. Pasensya na po pag may mani ako na Pasensya. sasagutin. Kasi sa You are lying. na talaga, hindi ko alam. Eh yung Makinig lalabas na Makinig ka. Huwag mo kami lukuhin dito. Hindi po. Niluluko mo kami. Hindi po. Klaro na hindi ka nagtanong sa kapatid mo na bakit kayo bangka at hating gabi tayo lalayas dito. Tapos sabihin mo sa amin ngayon na hindi mo alam na lalayas na pala kayo ng Pilipinas. Oo. Tell it to the Marines. Huwag mo kami lukuhin dito. I will not move for your content. I will not move for you to be cited in contempt. Ako lang, nagpalabas lang ako ng hinalakit mo dahil parang niluluko mo kami dito sa committee. Hindi po. I'm not asking your answer. I'm just stating the facts. Yun lang. Baka akala nyo kaya nyo lukuhin. Hindi po. Makinig ka. Opo. Baka akala nyo kaya nyo lukuhin lahat ng opisyalis ng gobyerno na kaya mabayaran. Hindi po. Kami dito, hindi kami pwede bayaran. Hindi po. Walang pwede magbayad.